Si Asano ay isang batang lalaki na nawala ng kanyang buong pamilya sa isang kakilakilabot na aksidente sa sasakyan kamakailan, at sa pamamagitan ng traumatikong pangyayaring ito, naiwan sa kanya ang matinding pangamba na baka isang araw ay mawala muli sa kanya ang kanyang pinanghahawakan, na nagdulot sa kanya upang magkaroon siya ng social anxiety. Isang araw, pagkaraang tumunog ang bell para sa tanghalian, si Asano ay nilapitan ng ilan sa kanyang mga kaklase na gusto lang siyang makasama. Hindi kayang tanggapin ni Asano ang kanilang kahilingan, kahit na talagang pinahahalagahan niya ang kanilang kahilingan, at ang mga lalaki ay hindi makapaniwala na sila ay tinanggihan sa ika-10 magkakasunod na pagkakataon. Sila ay nasa parehong klase niya sa loob ng isang buwan, ngunit hindi pa sila nagkaroon ng pagkakataong mag-chill out kasama si Asano. Hindi pa rin sila sumusuko sa pakikisalamuha sa kanya, ngunit babalik na lang sila bukas at magtatanong kung kailan siya mas handa sa pag-iisip. Sa pag-alis ng mga lalaki, ang kaibigan ni Asano noong bata pa, si Matsumi, ay lumapit sa kanya at naglagay ng bento box sa kanyang ulo. Pinagalitan niya si Asano sa pagtanggi ng ganoong imbitasyon, kapag literal na wala itong kaibigan bukod sa kanya. Walang nakikitang problema si Asano sa kanyang pag-uugali, kaya nagpatuloy si Matsumi at sinabing naghanda siya ng tanghalian para pagsaluhan nilang dalawa. Alam niyang hindi pa ito gaanong kumakain dahil kailangan niyang magtrabaho, kaya ito ay isang non-negotiable meal. Sa kalaunan ay pumayag si Asano sa mga demand ni Matsumi, at habang nakaupo sila, sinabi ni Matsumi kung paano siya nag-aalala na baka manatiling walang kaibigan si Asano sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, ngunit hindi ito tulad ng mas mahusay siya kaysa sa kanya dahil tinatanggihan niya ang bawat lalaki na lumalapit sa kanya. Hindi ito itinatanggi ni Matsumi, ngunit sinamantala ang pagkakataong asarin si Asano dahil sa labis na pag-aalala sa kanya. Moving on, gusto niya talagang matuto itong makihalubilo para mamuhay siya ng normal tulad ng gusto ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, hindi naiintindihan ni Asano kung paano makakatulong ang pagpapakain nito sa kanya na mas makihalubilo. Ang simpleng sagot ay hindi ito nakakatulong, ngunit gusto pa rin niyang gawin ito, kaya pumayag na lang dito ni Asano. Gayunpaman, habang papalapit ang pagkain sa kanyang bibig, hinarang ito ni Mr. Hiroko. Literal na lumabas na lang kung saan ang lalaki, kaya sinusubukan ni Asano na alamin kung bakit siya narito sa unang lugar, at tinanong siya ni Matsumi tungkol sa business trip na dapat niyang puntahan ngayon. Sinabi ni Hiroko na namiss niya siya kaya binago niya ang schedule ng kanyang biyahe para makauwi siya ng mas maaga. May sinasabi rin siya tungkol sa pagnanais na kuskusin ang kanyang buhok sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi tinukoy kung aling mga pisngi, at si Matsumi ay talagang malapit na mag-ulat sa kanya para sa hindi naaangkop na pag-uugali kung magpapatuloy siya. Bago siya pumunta, bumalik si Hiroko kay Asano at sinabihan siyang magtungo sa kanyang opisina pagkatapos ng klase ngayon, dahil mayroon siyang napaka-espesyal na pribadong aralin na ibibigay sa kanya, ngunit pinabayaan niyang magpaliwanag pa, at tila nag-aalala si Matsumi tungkol dito. Sa pagtatapos ng araw ng pasukan, ang mga kaklase ni Asano ay nagpaalam sa kanya, at sa kanilang pag-alis, si Asano ay nalungkot dahil talagang gusto niyang magkaroon ng mga kaibigan, ngunit mula nang mangyari ang aksidente, siya ay natatakot na makipag-ugnayan muli sa ibang tao. Nakarating siya sa opisina ni Hiroko, kung saan sabik na hinihintay ni Hiroko ang kanyang pagdating, at ngayong nandito na siya, umupo silang dalawa sa itim na sopa, nakainahinalang malapit sa isa't isa. Ang awkwardness ay nagpapabalisa kay Asano, kaya tinanong niya si Hiroko kung bakit siya pinatawag dito. Sinagot ni Hiroko na gusto lang niyang ibahagi sa kanya ang ilang larawan mula sa kanyang espesyal na homework folder. Ang kanyang sinabi ay sapat na kakaiba, ngunit ang nakakapagpalala pa nito ay ang lahat ng mga larawan ay kay Matsumi. Sigurado na ngayon si Asano na si Hiroko ay isang weird na lalaki, kaya para sa kaligtasan ng kanyang nag-iisang kaibigan, kailangan niyang isumbong siya sa pulisya mamaya. Patuloy na ipinakita ni Hiroko kay Asano ang kanyang mga larawan ni Matsumi, ngunit ngayon ay pabata na sila sa larawan. May mga kasama siya noong siya ay 7 at 5 taong gulang, kahit na ang ilan ay mula sa kanyang ikatlong kaarawan. Iyon ang tanong, paano niya nakuha ang mga larawang iyon kung isa lang siyang guro sa paaralan? Naging madilim ang mga pangyayari habang sinabi ni Hiroko na matagal na niyang pinapanood si Matsumi, at ang isang bagay na hindi niya matitiis ay ang sinumang sumusubok na lumapit sa kanya. Kaya naman kinailangan niyang magkaroon ng magandang maliit na pag-uusap sa huling lalaki na inanyayahan si Matsumi na makipag-date sa kanya.
Si Asano ay natatakot na wala siya sa kanyang isip ngayon, dahil siya na ngayon ang susunod na biktima ni Hiroko. Hindi siya pinapansin ni Hiroko dahil bata pa sila ni Matsomi, ngunit nagbago ang sitwasyon, kaya kailangan niyang umalis si Asano ngayon. Hindi makaipon ng lakas si Asano para lumaban, or tumakas dahil nanigas ang kanyang mga paa sa takot. Gayunpaman, bago maging nawawalang tao si Asano, isang batang babae na nakasuot ng puting damit ang tumalon sa silid at nag-flashbang sa buong lugar. Sa kabutihang palad, si Hiroko ay may likas na panlaban sa flashbangs dahil ang kanyang mga mata ay laging nakapikit ngunit sapat pa rin siyang nagambala para agawin ng babae si Asano at dalhin siya sa ligtas na lugar. Nang maglaon ay nagising si Asano kay Matsomi, na natutuwa na okay siya, ngunit pagkatapos ay tumingin pa siya sa paligid at napagtanto na napapalibutan siya ng isang grupo ng mga weirdo, kaya nabigla siya dito at sinubukang lumayo. Tinanong niya si Matsomi kung sino ang mga kakaibang tao na ito. Medyo mahabang kwento, pero magkakapatid sila talaga. Ipinakilala niya silang lahat sa kanya bilang sina Futaba, Shino, Selene, Kingo, at Mano, at ang kanilang bantay na aso, si Golien. Sinabi rin niya sa kanya na sila ay isang pamilya ng mga especially iya, at napakasaya sa pakiramdam na sa wakas ay nasabi ang tungkol dito matapos itong ilihim sa loob ng mahigit 10 taon. Hindi pa rin mapagtanto ni Asano ang lahat ng ito dahil sa pinakamatagal na panahon, akala niya ay mga nagtatanim lang sila ng gulay. Ngunit sa halip na mga talong at labanos, baril, intel, at mga gamot ang kanilang pinagkakaabalahan. Sa tingin ni Asano, lahat ito ay isang detalyadong prank, kaya ang mga baril ay dapat na peke, at upang subukan ito, sinubukan niyang magpaputok ng isa, ngunit ito ay talagang tumutunog. Ipinaliwanag sa kanya ni Futaba na ang pagiging isang especially iya ay hindi na talaga kakaiba. Sa kasalukuyang ekonomiya, kailangan mong gawin kung ano ang kailangan mong gawin upang matugunan ang iyong mga pangangailangan, ngunit ang panahon ay mahirap sa lahat ng murang mga especially iya ng lingkod bayan na lumalabas, kaya ang kanilang tanging kalamangan sa merkado ay ang kanilang mga 4.8 star na review. Nakuha rin nila ang kanilang kuya, si Kiro, na nagbibigay sa kanila ng lubos na katanyagan, ngunit siya rin ay bumubuo ng pantay na dami ng puot. Kinikilala ni Asano ang kanilang kapatid bilang si Hiroko mula sa paaralan, at kinumpirma ni Futaba na siya nga ito. Mayroon siyang mga kapintasan, ngunit sa abot ng mga kasanayan, siya ang pinakamagaling sa pamilya ng trabahong pag-especially iya. Tinanong ni Asano kung bakit sinubukan ni Kiro na tapusin siya ng biglaan, kaya ipinaalam sa kanya ni Futaba na nakakuha sila ng tip na maaaring may sumubok na pumaslang kay Matsomi. Alam niyang hinding-hindi siya gagawa ng ganoon, at si Futaba ay tila naniniwala sa kanya dahil ang kanilang tip ay nagmula lamang sa social media, ngunit si Kiro ay nahuhumaling kay Matsomi mula nang muntik niya itong hinayaang masawi. Dahil sa kanyang pakiramdam ng pagkakasala, gagawin niya ang lahat sa abot ng kanyang makakaya para protektahan si Matsomi kahit na nangangahulugan iyon na ilayo siya sa lahat ng ibang tao. Hindi niya kailanman nagustuhan si Asano, ngunit dahil childhood friend niya si Matsomi, palaging binibigyan siya ni Kiro ng pass para makipag-hangout sa kanya. Ngunit ngayon ay may dahilan na siya para bigyang katwiran ang pagtanggal sa kanya, kaya hindi siya titigil hanggat mawala si Asano. Humingi ng paumanhin sa kanya si Futaba para sa labis na pag-uugali ng kanyang kapatid, ngunit habang pinag-uusapan siya, isang alarma ang tumunog na nagsasabi sa kanila na narito siya. Malamang na balak niyang tapusin si Asano ngayon, ngunit sinisiguro nilang lahat sa kanya na ligtas siya sa piling nila. Nailok na nila ang lahat ng pasukan at naitakda ang lahat ng mga bitag na mayroon sila, ngunit kahit nasa 5-on-1, mayroon lang silang rate ng panalo na humigit kumulang 30% noong nakalaban nila siya noong nakaraan. Gayunpaman, ang tanging paraan upang masiguro niyang mabubuhay si Asano ay kung pakakasalan niya si Matsomi, dahil may panuntunan na pumipigil sa anumang pagpaslang sa mga miyembro ng pamilya. Malamang ay kapuputan pa rin siya ni Kiro, ngunit hindi niya ito magagawang tapusin kahit papaano. Ang kailangan lang niyang gawin para opisyal na mapang-asawa siya ay makipagpalitan ng mga singsing, kaya hindi ito masamang ideya para kay Futaba. Si Asano ay tutol sa ideya ng pagpapakasal kay Matsomi, ngunit ang pag-iisip na magkaroon ng isa pang pamilya ay nag-trigger ng kanyang takot na mawala ang lahat, kaya nananatili siyang tahimik. Nagsalita si Matsomi at sinabing tumanggi siyang magpakasal kay Asano, hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil alam niya kung gaano kahirap para sa kanya na bumuo ng mga bagong koneksyon, kaya ayaw niyang pilitin itong sumali sa isang pamilya.
Naiintindihan ito ni Futaba, at humihingi ng paumanhin sa pagiging walang konsiderasyon, ngunit nangangahulugan iyon na kailangan nilang sumama sa 30% win rate plan. Habang sinusubukan nilang makabuo ng isang diskarte, si Kiro ay nagpakita sa sopa nang hindi napansin ni isa sa kanila. Laking gulat nilang lahat na nalampasan niya ang lahat ng mga bitag na itinakda, ngunit pinuri niya si Shino sa magandang trabaho sa kanya dahil nakakainis itong pakitunguhan. Dahil dumating na ito, pumunta si Futaba sa harap ni Kiro at binalaan siya na layuan si Asano, ngunit nahuhumaling pa rin siya sa kanya dahil itinuring niya itong banta sa kaligtasan ni Matsomi at lahat ng banta ay dapat alisin. Kung hindi siya sumasang-ayon sa kanyang mga pamamaraan, kailangan niyang pigilan siya sa pamamagitan ng puwersa, at iyon mismo ang planong gawin ni Futaba. Habang kinukuha niya ang kanyang kurbata at sinimulan siyang paikutin, pagkatapos ay hinampad siya ni Futaba sa isang upuan at tinawag ang iba na sumali. Kaya, ginagamit ni Shino ang kanyang mga robot na braso, at si Mano ay umatake gamit ang kanyang kamao. Habang pinapanatili nilang abala si Kiro, sinubukan ng iba sa kanila na iligtas sina Asano at Matsomi, ngunit ang kanilang pag-atake ay nabigong gumawa ng anumang tunay na pinsala sa kanya dahil hinerangga niya ang lahat ng ito gamit ang kanyang mga wire. Pagkatapos ay umatake si Kiro upang hatiin ang lahat sa paligid na pinipilit na tumalon pabalik sina Mano at Shino. Ang armas na ginagamit niya ay isang espesyal para sa kanya na tinatawag na Steel Spider, at siya ay lubos na sanay dito. Kaya't sinabi ni Futaba kay Matsomi na kunin si Asano, at tumakbo sa mga burol dahil hindi niya alam kung gaano katagal niya ito mapipigilan. Sinusugod niya si Kiro gamit ang kanyang mga kamay, at tila gumagawa siya ng isang espesyal na bagay para malampasan ang mga pag-atake ng wire nito, ngunit sa huli, hindi ito sapat dahil nakagapos siya at nabitin sa bubong ng bahay. Pagkatapos ay sinabihan niya si Kengo na paalisin dito sina Asano at Matsomi habang pinipigilan niya ito, ngunit walang pagkakataon na mapabagsak niya si Kiro kapag napakadaling nabigo si Futaba. Ina-activate niya ang lahat ng kanyang mga drones ng sabay-sabay, at lahat ng ito ay umatake kay Kiro ng sabay-sabay, ngunit tila na program niya ang mga ito gamit ang layunin ng Stormtrooper dahil ang mga pag-atake na iyon ay hindi tumama ng isang beses. Bumalik kasama si Asano at ang iba pa. Tinanong ni Asano kung magiging maayos ba ang nanatili upang labanan si Kiro, kaya tiniyak sa kanya ni Matsomi na magiging maayos sila. Maaari silang makakuha ng ilang mga bali ng buto, ngunit hindi pinapayagan si Kiro na pumaslang ng sinumang miyembro ng pamilya. Bukod doon, kailangan nilang maghanap ng mapagtataguan ni Asano. Kaya, binuksan nila ang isang nakatagong safe sa likod ng isang painting at pinapasok si Asano sa loob. Bago siya ikulong, tiniyak ni Matsomi sa kanya na hindi niya ito iiwan kahit anong mangyari. Pagkatapos harapin ni Kiro ang iba, kinorder niya si Matsomi at si Asano sa isang gilid. Hiniling niya kay Matsomi na lumayo kay Asano para hindi siya madungisan ng dugo nito matapos siyang tapusin. Kaya nagsimulang lumapit si Matsomi sa kanya, ngunit pagkatapos ay bumunot siya ng baril at umatake, na nagudyok kay Kiro na pigilan siya. Napagtanto niya na hindi talaga ito si Matsomi, ngunit kailangan niyang sabihin na humanga siya sa kung gaano karaming detalye ang inilagay ni Kengo sa kanyang disguise. Tamang-tama ito para lokohin siya saglit hanggang sa dami ng pilikmata. Gayunpaman, ang kanyang mga kasanayan sa pagbabalat kayo ng ibang tao ay nangangailangan pa rin ng trabaho dahil masasabi niyang hindi si Asano iyon. Hinalis ni Matsomi ang kanyang disguise, at hiniling kay Kiro na huwag tapusin si Asano dahil sigurado siya na hindi siya sinusubukang tapusin ito. Sa wakas ay nagpaubaya si Kiro at sinabing hindi na niya susubukang tapusin si Asano, ngunit bilang kapalit, kailangan niyang tanggapin na hindi na niya ito papayagang umalis ng bahay. Naniniwala si Kiro na siya ay gumagawa ng magandang gawain sa pagpapanatiling ligtas sa kanya, kaya mula ngayon, palagi niya itong itatago sa kanyang tabi at sisiguraduhin na hindi siya malalagay sa panganib ng lahat ng mga mapanganib na panganib tulad ng paaralan, or romance or magsaya. Handa niyang ialay ang kanyang buhay para sa kanya, at atakihin ang sarili gamit ang kutsilyong nasa kamay niya para patunayan iyon sa kanya. Ang gusto lang niya ay isuko niya ang lahat ng bagay na ikinatutuwa niyang gawin para mapanatili niya itong ligtas magpakailanman. Handa si Matsomi na magbitiw sa kanyang sarili sa isang walang kagalakan na buhay sa ilalim ng kontrol ng kanyang kapatid, kung nangangahulugan ito na hindi na kailangang masawi si Asano, ngunit hindi okay si Asano dito.
Lumabas siya sa kanyang pinagtataguan at sinabihan si Kiro na bitawan si Matsomi, ngunit nawalan na ng interes si Kiro sa pagpaslang kay Asano, kaya sinabihan na lang niya itong umalis at lumayo sa negosyo ng kanyang pamilya. Naiintindihan ni Asano na ayaw ni Kiro na mawala muli ang kanyang pinakamamahal na kapatid, ngunit ang paraan ng kanyang ginagawa ay ganap na mali. Kaya, sinabi niya kay Matsomi na handa siyang pakasalan siya pagkatapos ng lahat. Ngumiti si Matsomi at ibinato ang ikalawang kalahati ng kanyang singsing kay Asano, ngunit habang inaabot niya ito sa himpapawid, sinalo ito ni Kiro gamit ang kanyang mga wire. Walang paraan na papayagan niya si Asano na ituloy ang kanyang plano, at pumasok sa negosyo ng kanyang pamilya. Ngunit si Asano ay may malaking utang na dapat bayaran kay Matsomi para sa palaging pag-aalaga sa isang lalaki na tulad niya, kaya siya ay gumagamit ng manipis na lakas upang masira ang mga thread at agawin ang singsing. Matapos makabawi mula sa pagpapahirap na ibinigay sa kanila ni Kiro, ang iba ay nagmadaling pumasok upang tingnan ang sitwasyon, at nakita nila si Asano nang isuot niya ang singsing at opisyal na naging miyembro ng pamilya. Malugod siyang tinanggap ng lahat, maliban kay Kiro, na nakatayo pa rin doon sa gulat. Lumapit si Futaba sa kanya at sinabing natalo siya sa round na ito. Hindi ito ang oras para magalit dahil magtuturo pa siya kay Asano ng maraming bagay para talagang maprotektahan niya si Matsomi kapag kailangan. Ang kanyang apelyido ay Yakura na ngayon, kaya tinawag siya ng lahat sa kanyang unang pangalan. Pagkatapos ng kaganapan ng gabing iyon, handa nang umuwi si Asano at matulog. Tinanong ni Matsomi kung ayos lang ba siyang uuwi mag-isa, ngunit sinabi niyang magiging maayos siya. Gayunpaman, medyo nag-aalala si Asano sa nangyari kay Kiro dahil nawala na ang lahat ng kulay sa kanyang katawan. Ngunit tiniyak sa kanya ni Futaba na ayos lang siya. Nahihirapan lang siyang tanggapin na nawalan siya ng kapatid sa kanya. Habang pauwi si Asano ay nahihirapan pa rin siyang paniwalaan ang nangyari, ngunit dahil sa pagod ay nakatulog siya sa kama. Sa oras na magising siya, nakita niya si Kiro na nakatayo sa ibabaw ng kanyang kama na may hawak na kutsilyong handang atakihin siya. Nagagawa ni Asano na umiwas sa reflex mag-isa, kaya pinuri siya ni Kiro dahil doon, ngunit hindi pa rin ito sinasagot ang tanong kung bakit siya nasa kwarto niya ng maaga, or kung bakit may dala siyang kutsilyo. Hindi nakikita ni Kiro ang issue at sinabi lang niya na narito siya para ibigay kay Asano ang tradisyonal na Yakura family wake-up call, ngunit ang mga tawag sa umaga ay karaniwang hindi mapanganib. Ipinagtanggol ni Kiro ang kanyang sarili sa pagsasabing ang isang especially iya ay dapat laging handa sa paghawak ng isang pagbabanta kaya talagang tinuturuan niya si Asano kung paano maging mas mapagbantay. Pero itong next part, ito ay puro talaga sa paghihiganti. Sa ibaba, nag-e-enjoy si Matsomi sa paggawa ng bento box para kay Asano, kaya nang marinig niya ang boses ni Asano, umakyat siya sa itaas para batiin siya ngunit naabutan niyang pinagmamasdan siya ni Kiro. Tinanong ni Matsomi kung ano ang nangyayari dito, kaya sinabi ni Kiro na may morning exercise lang siya kasama si Asano. Gayunpaman, hindi niya pinahahalagahan ang ginagawa ni Kiro, kaya tinanggap niya ang pahiwatig at umatras sa ngayon. Ngunit pagkatapos ay tumingin si Kiro sa kanyang relo at sinabi sa dalawa na wala na silang maraming oras. Kaya, hinawakan niya si Matsomi at kinaladkad si Asano palabas ng bintana sa ikalawang palapag bago sumabog ang gusali. Maraming tanong si Asano kung bakit sumabog ang bahay niya, pero sinabi ni Kiro na ipapaliwanag niya ang lahat mamaya. Sa ngayon, pinipigilan niya ang away nila ni Asano at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pinakamahalagang misyon ng pamilya Yakura, protektahan si Matsomi Yakura sa lahat ng bagay. Iminungkahi niya na umalis sila dahil tiyak na nakatawag ng pansin ang pagsabog, at habang papalayo siya, tinawag ni Matsomi si Asano na sumama. Sa isang sasakyan, tumawag si Kiro kay Shino na sinuri na ang lugar ng pagsabog at ipinaalam sa kanila na may nakatanim na bomba sa kusina. Walang ideya si Asano kung bakit magkakaroon ng bomba sa kanyang bahay kung hindi si Kiro ang nagtanim, ngunit malamang dahil si Matsomi ang target. Kumakalat ang impormasyon sa negosyo ng especially iya, lalo na kapag ang isang tao ay pumunta sa social media upang magreklamo tungkol sa pagkawala ng kanyang kapatid na babae sa isang lalaki. Pero hindi pa rin alam ni Asano ang dahilan kung bakit si Matsomi ang pinupuntirya. Ipinaalam sa kanya ni Kiro na ito ay dahil siya ang ika-10 pinuno ng pamilyang Yakura. Ang lahi ng pamilyang Yakura ay maaaring masubaybayan pabalik sa panahon ng Edo na may mga ninja.
Sa paglipas ng mga dekada, ang pamilya ay nakagawa ng iba't ibang miyembro na lahat ay may higit sa tao na kakayahan, ngunit palaging may isang ordinaryong tao na ipinapanganak sa pamilya na tinatawag na head. At kahit na ang head ay maaaring walang anumang superhuman na kakayahan sa kanilang sarili, ang kanilang mga anak ay palaging palalakihin upang magkaroon ng mga kakayahan ng Yakurapul ng walang pagkukulang. Kaya, pinoprotektahan ng superhuman na pamilya ang head, at ang head ay magsisilang ng susunod na henerasyon ng Yakura superhumans. Ngunit bilang kanyang mga kapatid, wala silang pakialam sa pagpapanatiling dalisay ng bloodline or anumang bagay. Gusto lang nilang hayaan siyang mamuhay ng sarili niyang buhay ayon sa gusto niya. Gayunpaman, iginiit ni Matsumi na ang lahat ng kanyang mga kapatid ay nagtataya ng kanilang buhay upang protektahan siya, kaya dapat din niyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang head ng pamilya. Naiiyak si Kiro sa kung gaano kagalang-galang ang tungkulin ng kanyang kapatid na babae, ngunit hindi niya kakayanin ang katotohanan na siya ay kasal na sa isang lalaki na tulad ni Asano. Bukod sa kanyang personal na pagkadismaya, ipinaliwanag pa ni Kiro na si Matsumi ay kakailang ganing magdebo bilang pinuno ng pamilyang Yakura. Ngunit bago iyon, ang kanyang misyon ay mangalap ng mas maraming kaalaman tungkol sa ordinaryong mundo hanggat maaari, na nangangahulugan din na hindi may iwasang malantad siya sa lahat ng uri ng mga kontrabida na gustong sirain ang pamilyang Yakura. Tulad ngayon, halimbawa, habang ang mga itim na van ay nakabuntot sa kanila at nagpaputok ng mga misail sa kanila, ang limo ay gamiwang-giwang sa daan. Sa loob, nagsimulang magpanik si Asano at nagtanong kung ano ang nangyayari, ngunit kaagad pagkatapos, ang mga lalaking nakaitim na lahat ay naglabas ng kanilang mga assault rifles at nagsimulang magpaputok sa limo. Nababalisa na naman si Asano, pero medyo kalmado na ang iba dahil sanay na sila sa ganitong bagay plus bulletproof ang sasakyan, kaya hindi sila nasa panganib. Pinitik ni Kiro ang kanyang mga daliri, at ang makina ng kotse ay nag-overdrive upang malampasan ang mga umaatake. Ang lahat ng paggiwang at pag-iwas sa mga pampasabog ay gumagawa ng talagang lubak-lubak na biyahe, kaya tinanong ni Kiro kung ang driver ay maaaring magmaneho ng kaunting mahinahon upang hindi niya matapan ang kanyang tsaa. Gayunpaman, ang driver ay lumabas na isang aso ng pamilya, si Golian, kaya nagsimulang magpanik si Tao kaysa dati. Napilitan si Golian na gawin ng isa pang drift upang maiwasan ang isang pag-atake, ngunit naging dahilan iyon upang mabangga ni Matsumi si Asano. Sa sandaling iyon at doon, napagpasyahan ni Kiro na ang paghabol na ito ay nagpapatuloy ng sapat. Tumalon siya sa itaas ng bubong, at nakilala siya ng mga umaatake, ngunit sinabihan lang sila ng pinuno na magpaputok sa kabila ng kanyang reputasyon. Kapag tapos na siya, bumalik si Kiro sa kotse at muling idiniin na ang misyon ng pamilya Yakura ay panatilihing ligtas si Matsumi mula sa panganib sa lahat ng oras. At nalalapat din iyon kay Asano, dahil bahagi na rin siya ng pamilya. Siya ngayon ay may tungkulin na protektahan si Matsumi. Upang matulungan siyang maisakatuparan iyon, susuriin ni Kiro ang mga pangunahing kaalaman sa pagiging isang especially iya sa kanya. Naglabas siya ng baril mula sa kanyang jacket, at sinabi kay Asano na ang kanyang unang misyon ay kasangkot sa pagpapanatiling ligtas si Matsumi mula sa lahat ng mga asasin na susunod sa kanya ngayon. Mamaya, dumating sila sa paaralan tulad ng karaniwan, at binati ni Matsumi ang kanyang mga kaklase gaya ng dati. Ngunit sinugod siya ni Asano, at sinimulang suriin ang bawat pulgada ng silid para sa anumang bagay na maaaring maging banta. Iniisip ng iba na kumikilos si Asano ng kakaiba ngayon, kaya tinanong nila si Matsumi kung may nangyari sa kanya kamakailan. Tiyak na marami na mayroon, ngunit hindi iyon masasabi sa kanila ni Matsumi. Lumapit ang mga lalaking gustong maging kaibigan ni Asano para tingnan kung ano ang lagay niya, pero wala si Asano sa mood magsalita ngayon. Bago sila umalis sa limo ay nag-alinlangan pa si Asano na kunin ang baril, kaya naman tiniyak ni Kiro na kahit na mapaslang niya ang isang tao ay lilinisin na lang ito ng pamilya para sa kanya, kaya walang dapat ikabahala. Pero tumanggi pa rin si Asano. Si Matsumi ang nagsalita para sa kanya at sinabihan si Kiro na hindi masyadong nakakatawa ang mag-alok ng baril, kaya iniisip niyang naiintindihan niya siya. Ngunit ang talagang ibig niyang sabihin ay ang mga asasin ay karaniwang sumusubok na gumamit ng lason or mga pampasabog, kaya ang baril ay hindi gaanong magagamit sa kanya. Inamin ni Kiro na tama siya, ngunit ang pagkakaroon ng baril ay magbibigay pa rin ng kapayapaan ng isip kay Asano. Ang kanyang misyon ay ipagtanggol si Matsumi mula sa isang kilalang bomber na nagngangalang Tamoya.
First rate ang mga bombang ginagawa ng taong ito, at nakipagtulungan pa nga si Kiro sa kanya minsan para pigilan ang isang tulisang grupo. Ngunit dahil lang sa kanilang pagkakakilala sa isa't isa ay hindi nangangahulugan na mayroong anumang halaga ng katapatan sa pagitan nila. Ang mga especially iya ay maaaring makipag-ugnay sa isa't isa sa isang sandali para sa anumang kadahilanan, kaya hindi talaga mapagkakatiwalaan ang sinuman. Bukod doon, si Tamoya ay may isang malaking kapintasan na siya ay nahuhumaling sa social media, kaya nagtatapos siya sa pag-post tungkol sa kanyang mga susunod na trabaho at mga target doon. Gusto sana ni Kiro na makasama niya si Asano, pero may mga bihag siyang sasagipin, kaya nag-iwan siya ng babala. Hindi niya dapat pabayaan ang kanyang bantay, kapag si Tamoya ay nasa paligid dahil ang taong iyon ay kilalang kilala na nakakatakot kapag nakakuha ng kanyang mga trabaho. Siya ay karaniwang nagsisimula sa mas mahina na bomba para mapababa ang bantay ng kalaban, pagkatapos ay hahampasin niya ito ng mga espesyalidad na ipinagmamalaki niya, at ang mga iyon ay sobrang mapanganib. Pagbalik sa klase, sinuri na ni Asano ang buong silid-aralan, ngunit wala pa siyang nakitang kainahinala. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na ligtas si Mitsumi dahil maaaring nakalusot na ang umaatake sa paaralan, kaya hindi siya maaaring umalis sa tabi nito kahit na ano paman. Pagkatapos, nakatanggap si Asano ng update sa page ni Tamoya na itinanim na nila ang pangalawang bomba, kaya nagpapanik na siya ngayon dahil kailangan niyang galugarin ang buong paaralan upang mahanap ito bago ito sumabog. Napansin niya ang isang kainahinalang tao sa itaas ng gusali. Nagmamadali siyang lumapit para tingnan ito, ngunit nang papasok na siya sa infirmary para hanapin ang bomba, nakita siya ng nurse na nagtanong kung may kailangan siya. Kinabahan si Asano at sinabing ayos lang siya bago lumakad palayo, ngunit habang ginagawa niya, ang nurse ay nakangiti ng nakakatakot. Ngunit sa sandaling tumalikod siya, nawala na siya, at nakita namin ang isang tala sa pinto na nagsasabing wala ang aktwal na nurse ngayon. Pagbalik sa klase, si Matsomi ay nanananghalyan kasama ang kanyang mga kaibigan, at lahat sila ay nag-uusap tungkol sa kung paano may mga tsismis na pumapalibot sa paaralan, na kinasasangkutan ng mga nakikitang UFO pati na rin ng isang higanteng lalaki na may taas na 3 meters, at mga dayuhan na kayang gayahin ang hitsura ng ibang tao ng perpekto. Tulad ng nahulaan mo na, ito ang mga miyembro ng pamilya ni Matsami na tumingin sa paligid ng paaralan para sa kanyang kaligtasan, ngunit hindi niya iyon babanggitin sa kanyang mga kaibigan. Samantala, hindi na alam ni Asano kung ano ang gagawin dahil sinabi ng social media ni Tamoya na itinanim na rin nila ang huling bomba, ngunit hindi pa rin niya nahanap ang pangalawa. Nagpahinga siya para tingnan si Matsomi, at ngayon na naiisip niya ito, matapos siyang panoorin buong araw, napansin niyang hindi siya kumakain kaagad kapag binigyan siya ng pagkain, at sinisigurado niyang hindi siya nag-iisa, kaya hindi siya magiging isang madaling target. Mukha siyang masayahin sa lahat ng oras, ngunit lagi siyang nag-iingat sa sarili niyang kaligtasan. Pagkatapos ay nilapitan siya ng mga kaibigan ni Asano para bigyan siya ng tsokolate, ngunit laking gulat nila nang tanggapin na lang ni Asano ang tsokolate, dahil normal na tinatanggihan nila ang mga alok nito sa kanya. Masyadong abala si Asano kay Matsomi na lubos niyang nakalimutan na mayroon siyang nakapipinsalang panlipunang pagkabalisa, ngunit agad itong bumalik. Naisipan nilang dalhin siya sa infirmary para magamot, ngunit binanggit ng isa sa mga lalaki na wala ang nurse ngayon, kaya tinawag nila ang susunod na pinakamahusay na tao, si Matsomi. Maya-maya ay nagising si Asano sa opisina ni Kiro na nakatingin sa kanya si Matsomi. Tinanong niya kung ayos lang siya, at ayos lang si Asano, ngunit tinanong niya ito kung talagang sigurado siya na gusto niyang pakasalan ng isang tulad niya. Childhood friends sila, pero halos wala siyang alam tungkol sa kanya. Hindi alam ni Asano ang tungkol sa kanyang pamilya or ang kanyang posisyon bilang head, or ang katotohanan na siya ay nasa panganib, at sa lahat ng iyon, nagpa siya pa rin itong manatili sa tabi nito kapag kailangan siya nito. Inatake siya ni Matsomi sa ulo dahil sa pagiging masyadong negatibo sa buong bagay. Bukod dito, sa palagay niya ay nakuha ni Asano ang pinakamasama sa pakikitungo dito dahil siya ay kasal sa isang pamilya ng mga especially iya, at ang kanyang asawa ay maaaring mapaslang anumang oras. Ang sinumang karaniwang sumasang-ayon sa isang kaayusan na tulad nito ay magiging napakabalisa upang isaalang-alang bilang isang asawa, ngunit palagi niyang hinihiling na maging asawa niya si Asano balang araw, kaya hindi kapani-paniwalang masaya siya na pinakasalan siya nito. Magsasalita pa sana si Asano, ngunit may napansin siyang bambang nakatanim sa kisame, at ilang segundo ay tumunog ito.
Naligtas siya ni Asano sa kaligtasan bago sumabog ang bomba, ngunit hindi niya maintindihan kung paano posibleng nalaman ni Tamoya na pupunta sila rito. Dumating lang sila sa opisinang ito, ngunit doon niya napagtanto ang haba ng laro ni Tamoya sa buong oras na ito. Ginagamit niya ang mga galaw ni Asano para puntiryahin si Matsomi nang hindi niya nalalaman. Dahil doon ay napagtanto ni Asano na maaaring masanay na naman siyang i-target siya, kaya sinimulan niyang tanggalin ang butones ng kanyang shirt para masuri niya ang isang bagay, at napatunayan ang kanyang hinala nang makita niyang may nakadikit na bomba sa kanyang kamiseta, na tiyak na nakalagay doon sa panahon ng klase sa gym. Malamang na paulit-ulit na nagpo-post si Tamoya tungkol sa mga bomba upang matiyak na mananatili si Asano sa saklaw ni Matsomi, sinusubukang protektahan siya. Si Asano ay nag-iisip ng maraming bagay, ngunit hindi niya hahayaan ang kanyang sarili na maging bomba na papaslang kay Matsomi, kaya dahil nakaharang ang labasan, hinayaan niya ang kanyang sarili na tumalon mula sa butas sa dingding upang iligtas si Matsomi mula sa pagsabog. Sa kabutihang palad, bago siya masawi sa isang masalimot na kasawian, si Asano ay nailigtas ni Kiro, na kagagaling lang mula sa kanyang misyon. Pinalakpakan niya ang mabilis na pag-iisip ni Asano, at napagtantong si Tamoya ang nagtanim ng bomba sa kanya. Maaring ito ay maliit ngunit sobrang mapanganib nito. Gayunpaman, mayroon itong isang mapanganib na depekto sa disenyo nito, dahil ito ay napakasimple na ang isang maayos na pagkakalagay na wire ay magagawang putulin ang pagsabog nito. Nang matapos ang pinakamasamang panganib, umupo sila pabalik, at tinanong ni Asano kung ano ang dapat nilang gawin sa bomba dahil aktibo pa ito. Ang tanging magandang gawin ay ibalik ito sa may-ari nito, at nagkataon na natagpuan na siya ng ibang miyembro ng pamilya. Nabalitaan nilang lahat na ito ang unang misyon ni Asano, kaya lahat sila ay gustong tumulong sa kanya. Pagkatapos ay nagpatuloy din si Kiro sa pagtali kay Tamoya, na humihingi ng awa, ngunit walang awa na ibibigay. Pinalipad siya ng daan-daang talampakan sa himpapawid, at sa sandaling binawi ni Kiro ang wire na pumipigil sa pagputok ng pampasabog, nasawi si Tamoya sa isang maapoy na kasawian. Ngunit bago siya nasawi, nakagawa pa siya ng huling post sa social media na nagsasabing #malapit ng masawi. Pero ngayong naasikaso na iyon, nariyan pa rin ang isyo na kasalukuyang walang tirahan si Asano mula nang sumabog ang kanyang bahay. Nagpa siya si Matsomi na magiging maganda para sa kanya na tumira sa bahay ng Yozakura. Halatang tutol si Kiro pero asawa naman niya si Asano kaya wala siyang karapatang tumanggi na manatili siya rito. Gayunpaman, hindi ito pumipigil sa kanya na gumawa ng mga pagbabante sa kanyang buhay. Kinaumagahan, nagising si Asano mula sa isang kakilekilabot na panaginip kung saan hindi niya nagawang iligtas si Matsomi mula sa isang malaking lalaking walang sando na nakahawak sa kanya. Matapos mapagtanto na ito ay isang panaginip lamang, naalala niya ang lahat ng masamang nangyari kahapon, na hindi isang panaginip, at kung paano siya nanirahan sa bahay ng Yozakura. Ngunit ito ay magdadala sa kanya upang masanay ng hindi sinasadyang natapakan niya ang buntot ni Golian, at nasentensyahan ng kasawian sa pamamagitan ng 1,000 mga gasgas, at alam na ng lahat kung ano mismo ang nangyari mula sa tunog ng mga sigaw ni Asano. Nang maglaon, binandahan ni Matsomi si Asano at humingi ng tawad sa nangyari sa kanya. Hiniling niya kay Golian na bantayan siya para hindi siya tuluyang atakihin ni Kiro sa kanyang pagtulog, at alam ni Asano na gagawin iyon ni Kiro kung bibigyan siya ng pagkakataon, kaya pinahahalagahan niya ang kilos. Pagkatapos ay kinuha ni Matsomi si Golian at pinagalitan siya sa pananakit kay Asano, kahit na ang kanyang trabaho ay protektahan siya. Pero kinakabahan si Asano dahil alam niyang nababalisa si Golian sa tuwing hinahawakan siya ng mga tao. Gayunpaman, mukhang gusto niya si Matsomi dahil siya ang head at hinding-hindi siya sasalakayin, ngunit hindi ganoon kay Asano. Kinalaunan sa araw na iyon, nakipagkita si Asano kay Futaba at nakiusap sa kanya na tulungan siyang lumakas, ngunit tiniyak niya sa kanya na pinaplano na nila siyang sanayin ng paunti-unti upang matugunan ang kanyang pagiging ordinaryo. Gayunpaman, hindi iyon sapat para kay Asano. Ang huling insidente ay nagpaunawa sa kanya na siya ay lubhang kulang sa paghahanda para sa gawaing panatilihing ligtas si Matsomi mula sa panganib, at muntik na rin niyang mapaslang ang kanyang sarili. Dahil pinili siya ni Matsomi bilang kanyang asawa, gusto niyang maging malakas para sa kanyang kapakanan, na nakakaantig sa lahat, ngunit hinawakan ni Futaba ang kanyang kamiseta at sinimulang ihagis siya sa silid upang patunayan ang isang punto.
Sinabi ni Futaba na maaaring wala sa kanyang hitsura, ngunit mayroon siyang napakalawak na talento para sa martial arts, at kahit na may mga talentong iyon, inabot siya ng 3 taon ng pagsasanay bago siya pinayagang pumunta sa kanyang unang misyon. Kaya't sa kanyang kaso, na wala siyang talento upang pag-usapan, hindi may iwasang magtagal pa ang pagsasanay, at ang pagkakaroon lamang ng malakas na emosyon ay hindi magbabago iyon. Ngunit sa sinabi nito, ayaw niyang masayang ang lahat ng motibasyon niya, kaya inalok niya ito ng pagkakataong subukan ang buong rehimeng pagsasanay ng pamilya Yozakura. Ngunit mayroon siyang isang kondisyon bago sila makapagsimula, at sinabihan si Asano na kailangan muna niyang tumira sa mansyon na ito ng 1 buwan. Nagulat siya na iyon lang ang hinihiling nito sa kanya, ngunit dahil sa kanilang kapabayaan kaya nasira ang kanyang bahay, kaya gusto niyang dito na siya tumira bilang bahagi ng kanyang pagsasanay, at pagkatapos ay magsisimula ang tunay na pagsasanay sa 1 buwan. Magpapasalamat na sana si Asano, ngunit pagkatayo niya, may bumukas na pinto sa ilalim ng kanyang mga paa, at muntik na siyang bumagsak sa kanyang kasawian. Humihingi ng paumanhin si Futaba tungkol doon, dahil may isa pa siyang nakalimutang banggitin. Ang buong bahay na ito ay puno ng mga bitag na idinisenyo para sa pagsasanay sa especially iya, kaya kung hindi makabisado ni Asano ang mga baguhan na bagay na maaaring ihagis sa kanya ng bahay, kung gayon ang lahat ng pagsasanay ay hindi mangyayari. Maaring si Asano ang pumunta rito para humingi ng pagsasanay, ngunit ngayon ay nag-aalala siya na maaaring masawi siya pagkatapos lamang ng 1 araw. Kinaumagahan, tumunog ang alarm clock para gisingin siya, at hindi ito isang mungkahi, dahil sumasabog ang orasan pagkatapos ng ilang segundo nang sinusubukang balewalain ito ni Asano. Tumakbo siya palabas sa bulwagan upang takasan ito, ngunit nagtapos siya ng isa pang bitag na naglalagay ng flamethrower, kaya sa oras na bumaba siya para mag-almusal, medyo pagod na siya. Humingi ng paumanhin si Matsomi sa kagagawan ng kanyang pamilya, ngunit sinabi sa kanya ni Futaba na kailangan ang sumasabog na alarm clock upang mabuo niya ang ugali na bumangon kaagad. Kinagat ni Asano ang kanyang almusal at tinanong kung paano nakayanan ni Matsomi na manirahan sa bahay na ito sa loob ng mahabang panahon kung ordinaryo din siya, ngunit sumagot si Matsomi na hindi niya kailangang harapin ang anumang mga bitag dahil hindi sila aktibo para sa kanya. Si Selena ay nagpaliwanag sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na ang mga bitag ay maaaring maid-activate kapag siya ay tinanggap ng bahay. Lahat sila ay kontrolado ng isang computer system, kaya kung maalis niya ang bawat bitag sa bahay, siya ay opisyal na tatanggapin bilang isang miyembro ng pamilyang Yozakura, na nagpapahintulot sa kanya na i-on or i-off ang mga ito sa kalooban. Yung iba naman ay tinatanggal ang mga bitag kapag nasugatan or kung ayaw lang nilang harapin ito, at kung si Asano ay magsisikap din, maaari niyang gawin ito sa loob ng 2 taon, marahil. Hindi gusto ni Asano ang tunog ng 2 taong iyon, ngunit makalipas ang ilang sandali, nagsimulang kumilos ang lakas ng loob niya laban sa kanya, at sinabi sa kanya ni Futaba na dapat ay mas pinagtuunan niya ng pansin ang kanyang kinakain. Ang bawat isa sa pamilya, maliban kay Matsomi, ay nilagyan ng kanilang pagkain na may kaunting lason upang makatulong sa pagbuo ng kaligtasan sa sakit, ngunit hindi kailangang mag-alala ni Asano dahil ito ay sapat lamang upang gawin siyang balisa para sa umaga. Ngunit ang isang bagay na kailangan niyang alalahanin ay ang katotohanan na ang pinto ng banyo ay may 20 lock dito para sa ilang kadahilanan. Dumaan si Kiro, at habang wala siyang ginagawa kay Asano, natutuwa siyang panoorin itong nagdurusa. Para makapasok, kailangan niyang mapili ang lock at makrack ang password sa loob ng wala pang 1 minuto, ngunit malupit na asahan na gagawin niya ito sa una niyang pagsubok, kaya pumunta si Selena para tulungan siya bago pa siya magkalat sa buong bahay. Kinabukasan, muling tumunog ang mga alarm clock ng lahat, at lahat sila ay pinipigilan itong sumabog sa kani-kanilang paraan maliban kay Asano, na hindi pa rin nakakaalam ng mga bagay-bagay. Ang mga bitag ay isinama sa lahat ng kanyang ginagawa. Ang pag-aalmusal ay nagre-resulta sa pag-atake sa kanya, pagbukas ng telebisyon ay kailangan niyang i-shoot ang buton gamit ang baril, at kahit ang pagligo ay halos ma-waterboard siya, kaya sa wakas na tumungo na siya sa paaralan, tuluyan na siyang napagod. Tinanong siya ng kanyang mga kaibigan kung ayos lang siya, ngunit sinabi niyang ayos lang siya, kaya hinayaan nila siya. Sa pagtatapos ng araw, siya ay pagod na pagod, ngunit pagkatapos niyang suriin si Matsomi, nakita niyang nagtatrabaho ito hanggang hitang gabi, kaya tinakpan niya ito ng kumot at nagpa siya na maglagay din ng karagdagang trabaho.
Kaya't siya ay tumungo sa labas upang isagawa ang kanyang layunin, ngunit siya ay nauuri pa rin bilang isang stormtrooper sa apartment na ito. Siya ay seryoso na nakatakda sa pagsasanay ng ilang higit pa hanggang sa wakas ay nakuha niya ito, ngunit pagkatapos ay tinawag siya ni Matsomi at hiniling na magpahinga siya sa kanya. Umupo silang dalawa sa loob, at binuhusan siya ni Matsomi ng isang tasa ng tsaa bago nagtanong kung sigurado ba siyang hindi siya masyadong nahihirapan sa lahat ng pagsasanay kamakailan. Ayaw aminin ni Asano na nahihirapan siya, pero alam niyang nagsusumikap siya ng husto, at dahil sa tingin niya ay mahina siya. Ngunit hindi ganoon ang tingin ni Matsomi sa kanya. Naalala ni Matsomi ang mga dating araw noong magkapitbahay sila, ngunit hindi sila masyadong malapit sa isa't isa noong panahong iyon. Gayunpaman, nang magsimula siya sa junior high, nagsimula siyang mabuli dahil sa kanyang puting buhok ng ilang mga batang babae na naiinggit sa kanya. Wala si Kiro para alisin sila, kaya naiwan si Matsomi sa kanilang pagmamalupit. Ngunit pagkatapos ay dumating si Asano, at pinatigil niya ang pambubuli sa pamamagitan ng paggupit ng kanyang sariling buhok nang hindi nagsasalita. Ang kanyang mga taktika sa pagkalito ay tila gumana ng labis na natakot ang mga nananakot kaya lahat sila ay tumakbo. Nang wala na ang mga babae, binitawan ni Asano ang gunting at sinabi kay Matsomi na balak na rin niyang magpagupit ng buhok, kaya hindi na niya kailangang mag-alala tungkol dito. Masama pa rin ang loob ni Matsomi rito, ngunit iginiit ni Asano na hindi ito problema. Simula noong araw na iyon, naging matalik na magkaibigan ang dalawa sa isa't isa. Pinoprotektahan siya ni Asano sa lahat ng oras na ito, kaya tinitiyak niya sa kanya na hindi niya kailangang ipagpilitan ang sarili ngayon. Lumipas ang ilang oras, at nagising si Asano isang umaga, nagawa niyang ihinto ang pagputok ng alarm clock bago ito tumunog muli. Pagkatapos ay dumaan siya sa pasilyo nang hindi ina-activate ang alinman sa mga bitag. Pumunta siya sa sala at binati si Shino, habang sinusubukang buksan ang telebisyon gamit ang baril. Ang kanyang layunin ay umunlad hanggang sa punto kung saan maaari niyang pindutin ang power button, ngunit ang pagpapalit ng mga channel ay medyo mahirap para sa kanya na gawin. Kaya binigyan siya ni Shino ng ilang tip kung paano mabawasan ang pag-urong kapag nagpaputok siya ng baril. Maya-maya, pumasok si Selena sa silid, at humanga siya na madali nang buksan ni Asano ang telebisyon. Dumating siya upang bigyan si Shino ng ilang data ng pagganap ni Asano, na sinuri niya para sa kanya, at lubos na nagpapasalamat si Asano sa lahat ng tulong na ibinibigay nila sa kanya. Pero may tanong siya na kanina pa niya gustong itanong. Tinanong niya si Selena kung bakit palaging nasa basurahan si Shino, ngunit ang sagot ay medyo simple, ito ay dahil siya ay talagang mahiyain at tamad, kaya halos hindi siya umalis sa mini tank na siya mismo ang gumawa. But that aside, sinabihan niya si Asano na magmadali dahil makikipagkita siya kay Mano para malaman kung paano haharapin ang makamandag na gas. Sa kanyang pag-alis, sinabi ni Shino na sa palagay niya ay may totoong talento si Asano sa bagay na ito ng especially iya. Ngunit habang si Selena ay sumasang-ayon na siya ay talagang mabilis na umuunlad, ang lahat ay dahil sa kanyang sariling pagsusumikap. Maya-maya, naglalakad sina Futaba at Kingo sa bulwagan nang makasalubong nila sina Asano at Mano na nagsasanay ng nerve gas. Sinubukan ni Kingo na hamarang, ngunit sinipa siya ni Futaba pabalik sa pwesto para makapagsanay si Asano ng mapayapa, bagamat napansin niyang may mali dito. Lumipas pa ang ilang oras, at nagagawa na ni Asano na palipasin ang morning routine ng walang sagabal, at talagang ipinagmamalaki ni Matsomi kung gaano na siya umunlad sa loob lamang ng 3 linggong paninirahan dito. Hiniling ni Asano sa kanya na ipasa sa kanya ang gatas, ngunit ang isang bagay na hindi niya nagawang ayusin ay ang banayad na dosis ng lason, kaya muli siyang napilitang makipagkarera para sa banyo. Gayunpaman, hindi rin niya naisip kung paano ay crack ang mga code sa pinto, kaya pumunta si Kingo upang tulungan siya bago siya magkalat. Ngunit pagdating niya doon, nakita niyang nahimatay si Asano sa sahig, kaya nagmadali ang lahat para tingnan siya, at hiniling ni Futaba kay Mano na maghanda ng gamot para sa kanya. Maya-maya ay nagising si Asano sa mesa ni Mano, at sa kabutihang palad, lagnat lang ang mayroon siya dahil sa pagod. Kaya kung magpapahinga siya sa natitirang bahagi ng araw, dapat ay maayos siya, or magiging maayos din siya kung wala siyang ganoong kalawak na pinsala. Nalaman na ni Futaba na may itinatago siya sa loob ng ilang sandali, dahil walang paraan upang makamit ang mga pambihirang resulta tulad ng ginawa ni Asano nang hindi nagsasagawa ng mga marahas na hakbang.
Itinago niya kung gaano niya pinaghirapan ang kanyang sarili sa tulong ng iba, at lalo na nadismaya si Futaba kay Mano dahil sa pagpapagana nitong mapanirang pag-uugali. Sinabi sa kanya ni Asano na hindi ito kasalanan ng iba dahil sinubukan nilang pigilan siya noong sinimulan niya ito, ngunit nagmatigas siya tungkol dito at nakiusap hanggang sa muling isaalang-alang ito dahil gusto niyang maprotektahan si Matsomi sa lalong madaling panahon. Inatake siya ni Futaba sa ulo dahil sa pagiging walang isip, at hindi niya namamalayan na hindi niya kayang alagaan si Matsomi kung hindi niya muna kayang alagaan ang sarili niya. Binibigyan niya siya ng libro tungkol sa mga pangunahing kaalaman sa paglabag sa code para may gagawin siya habang nagpapagaling siya sa kanyang mga sugat, at pinasalamatan siya ni Asano sa pagiging maalalahanin niya. Ngunit sa sandaling umalis siya, naisip ni Futaba sa kanyang sarili na talagang hindi kapani-paniwala ang katatagan ni Asano. Karaniwan, kung ang isang tao ay nagtutulak sa kanilang katawan sa bingit ng pagbagsak ng madalas, ang kanilang espiritu ay madudurog ng matagal bago ang kanilang katawan ay bumigay. Ngunit si Asano ay patuloy na nagsasanay ng husto para kay Matsomi, at iyon ay maaaring nangangahulugan na mayroon siya kung ano ang kinakailangan upang maprotektahan siya pagkatapos ng lahat. Makalipas ang ilang araw, gumaling na si Asano at sa wakas ay nabuksan na niya ang pinto ng banyo ng mag-isa, na isang dahilan para sa pagdiriwang. Dahil sa wakas ay natalo na niya ang lahat ng mga bitag sa bahay, nabigyan siya ng admin access para i-off ang mga ito at opisyal na itong kinikilala bilang isang Yokozuna ngayon. Personal na pinupuri siya ni Futaba para sa lahat ng pagsusumikap na ginawa niya sa nakalipas na buwan, ngunit mula ngayon ay tatanggap na siya ng matinding pagsasanay sa pamilyang Yozakura, kaya mas mabuting maghanda siya. Bilang panimula, si Shino ay naglabas ng isang 100 kg na kamisete para masuot ni Asano, at pinalaki ni Selena ang kahirapan ng mga bitag, kaya't si Asano ay nasa higit pang malaimpyernong pagsasanay. Kinaumagahan, habang abala si Matsomi sa paghahanda ng pagkain para sa pamilya, pumasok si Asano at hiniling sa kanya na ipakita sa kanya kung paano magsuot ng bra ng maayos. Hindi akalain ni Matsomi na maririnig niya ang mga salitang iyon mula kay Asano, ngunit sinisikap niyang manatiling positibo at sinabi sa kanya na mamahalin siya nito kahit anong gawin nito, kahit na halata sa mukha nito na hindi siya sang-ayon. Nakikiusap si Asano sa kanya na huwag siyang tignan ng ganoon dahil isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Ginagawa lang niya ito dahil kailangan niyang i-practice ang mga diskarte niya sa pagdi-disguise, hindi dahil gusto niya. Ngunit kung iyon ang kaso, kung gayon ang babaeng ito ay narito upang ipakita sa kanya kung paano ito ginawa. Nakilala ni Matsomi na ang babae ay si Kingo, na naniniwala na kailangan ng isang tunay na lalaki para maging pinakamahusay na babae, at sisiguraduhin niyang matututo rin itong gawin ni Asano, gusto niya man or hindi. Maya-maya, pumasok si Shino sa kusina at nakita niya si Asano na nakabra habang nasa ibabaw niya si Matsomi at isa pang babae. Pero sino ba siya para husgahan kung ano ang kasiyahan ng mag-asawa kapag magkasama? Ayaw bigyan ni Asano ng maling ideya si Shino dito, kaya nilinaw niya na si Kingo in disguise talaga ang dalaga. Pagkatapos ay pumasok si Kiro at humihingi ng goodbye kiss kay Matsomi, at iyon ang breaking point para kay Matsomi. Kaya't hinampis niya ito sa ulo at pinaupo ang lahat para makabalik siya sa pagluluto. Pagkatapos ng napakagandang umaga na iyon, kausap ni Asano si Shino na nakatakdang magmisyon ngayon, ngunit kailangan lang niyang kunin ang orihinal na plate para sa ilang peking pera, kaya hindi ito dapat magtagal sa kanya. Pero bago niya makalimutan, may regalo siya na gusto niyang ibigay kay Asano. Maya-maya, dumating sina Asano at Matsomi sa paaralan, at humingi ng tawad si Matsomi sa kanya para sa lahat ng kakaiba na nangyari noong umagang iyon. Ngunit bigla-bigla, isang baseball ball ang dumiretso na lumilipad para sa ulo ni Matsomi, ngunit nahuli ito ni Asano nang hindi man lang tumitingin, at nagagawang itapon ito pabalik ng may lakas na inaalok sa kanya ng coach ang isang baseball scholarship sa lugar. Gayunpaman, hindi siya interesado, kaya patuloy lang siya sa paglalakad kasama si Matsomi. Sa sandaling tanghalian na, magkasamang nakaupo sa rooftop sina Matsomi at Asano, at sinamantala ni Matsomi ang pagkakataon na ituro sa kanya na kahit hindi niya napansin, nagiging higit siyang makatao sa bawat pagdaan ng araw. Kaya kung hindi siya mag-iingat, baka tuluyan na niyang ibigay ang sarili niya. Tinatawag na siya ng mga tao na isang ninja kung paanong walang nakakarinig sa kanyang mga yapak or nakakakita sa kanyang pagdating, kaya't si Asano ay sumasang-ayon na siya ay nakakakuha ng labis na atensyon sa kanyang sarili.
Kakain na sana siya, ngunit pagkatapos naalala ni Matsomi na may gusto siyang itanong kay Asano kung libre siya pagkatapos ng klase, dahil may isang bagay na talagang pasasalamatan niya ang tulong nito. Nang maglaon, nakita namin si Matsomi na pumasok sa worker mode at humawak ng napakaraming papeles na may matinding kahusayan. At hindi rin ito basta-basta lang, dahil masinsinan niyang tinitingnan ang bawat dokumento kung may mga pagkakaiba, at kung may makita man siya, tatanggihan kaagad ang kontrata. Ipinagpatuloy niya ang mga papeles hanggang sa makita niya ang ilan sa pag-aari ni Kingo na hindi niya napunan ng maayos. Dinala niya ito sa kanyang silid, at pagkapasok nila sa loob ay sinalubong sila ng duming ito. Hindi pinahahalagahan ni Kingo ang pagsalakay nila sa kanyang privacy, ngunit naniniwala si Matsomi na kailangan ito dahil nakakalimutan niyang ilakip ang mga papeles para sa kanyang mga ulat. Hinihiling niya na hanapin niya ang mga nauugnay na dokumento sa ngayon, ngunit hindi iniisip ni Kingo na ito ay isang malaking bagay at mas gugustuhin na ipagpatuloy ang pagkain ng kanyang sushi. Sinubukan ni Asano na i-defuse ang sitwasyon, at sinabi na ang form ay dapat na nasa paligid dito sa isang lugar, kaya nag-aalok siya na tulungan si Kingo na hanapin ito. Sinabi sa kanya ni Kingo na hindi magandang ideya na maglibot dito dahil maraming mapanganib na bagay ang nakaupo lang sa kanyang file, at bukod pa, walang intensyon si Kingo na hanapin ang dokumento dahil tumanggi siyang gumawa ng mga nakakainip na gawain, kabilang ang pagsusuot ng mga damit. Sinabihan siya ni Matsomi na magbihis ngunit tumanggi siya, sinabing kailangan niyang pagalingin ang kanyang balat pagkatapos ng lahat ng mga pagbabalat kayo na kanyang inilalagay. Pero kahit na ganoon, kahit papaano ay nag-effort siyang itago ang kanyang asset sa kanyang little sister. Hindi nakikita ni Kingo kung ano ang problema dahil madalas silang naliligo noong ilang taon pa lang sila, at palagi siyang nakakapit sa kanya sa bathtub. Pakiramdam ni Kingo ay napaka-cute niya noon, ngunit ngayon ay mas makulit siyang nanay kaysa sa anumang bagay. Nagalit si Matsomi dito, kaya pakiramdam niya ay oras na para parusahan niya si Kingo dahil siya ang head ng pamilya. At nang marinig ito ni Kingo, ngumiti lang siya at nagsimulang tumakbo. Sinubukan ni Asano na pigilan siya, ngunit agad niyang itinago ang sarili bilang Matsomi para i-distract siya, kaya nagawa niyang makatakas. Ngunit hindi siya masyadong lalayo dahil ina-activate ni Matsomi ang pagkakasunod-sunod ng lockdown ng bahay, kaya walang aalis hanggat hindi nakukuha ni Kingo ang kanyang parusa. Samantala, si Shino ay nasa kanyang misyon at gumagapang sa isang air vent hanggang sa wakas ay mahanap niya ang peking pera. Ngunit gaano man niya ito tingnan, ang teknolohiyang nakuha nila at ang airtight na seguridad ay tila napakalabis para sa isang pangunahing operasyon ng pamemaki. Nolinagan niya ang pakikipag-usap sa direktor ng operasyong ito tungkol sa kung gaano kahusay ang takbo ng negosyo mula nang tulungan sila ng isang kabataan, na nagpapatunay sa kanyang hinala na nakatanggap sila ng tulong sa labas. Nang maglaon, pinatumba niya ang 2 gwardya upang makapasok sa isang vault, at sa loob nito, nakakita siya ng naka-frame na peking bill. Ngunit ito ay naging isang bitag habang ang isang alarma ay nakaset, at kailangan niyang kumilos ng mabilis upang makaalis doon. Bumalik sa mansyon, tinitingnan ni Matsomi at Asano ang kanyang silid upang makita kung si Kingo ay nagtatago doon, ngunit walang mga abnormal na thermal signature, kaya clear ang silid. Sumunod naman, pumunta sila sa kwarto ni Selena, at abala siya sa paglalaro ng handstand, pero hindi niya nakitang dumaan dito si Kingo kamakailan, kaya patuloy nilang tinitingnan ang lahat ng kwarto sa bahay hanggang sa kwarto na lang ni Kiro ang natitira. Nagsimulang ngumiti ang isa sa mga painting, kaya parang ang saya-saya ni Kingo sa pakikipaglaro sa kanila dahil hindi pa nila siya nahahanap. Nagtataka si Asano kung maaring nakalabas na siya, ngunit sigurado si Matsomi na walang paraan para makatakas sa lockdown. Maya-maya lang ay lumapit ang iba at nagtanong kung ano ang ginagawa ni Asano at Matsomi, at si Selena ay tila walang memorya ng pakikipag-usap kay Asano. Kaya't nagtatanong sila kung nasaan ang lahat hanggang ngayon. Sinabi nilang busy sila sa pag-a-analyze ng ilang gamot na nasamsam nila sa isang cartel, at kakabalik lang nila, ibig sabihin kanina ay nakabalat kayo si Kingo. Pagkatapos, napansin nila na si Kingo ay nakabalat kayo bilang mga painting sa likod nila, at nang makita nila siya, nagsimula siyang lumukso sa mga bulwagan hanggang sa lumiko siya sa sulok. Sinundan siya ni Asano ngunit natamba siya nang mawala siya sa paningin. Nagmamadaling lumapit si Matsomi upang tingnan siya, at mukhang okay lang si Asano, ngunit sinabi niyang ibinato sa kanya ni Kingo ang painting bago sumisid sa nakatagong daanan sa dingding.
Alam ni Matsomi ang bawat lihim na daanan sa bahay, ngunit hindi niya nakikilala ang isang ito, ibig sabihin ay si Kingo ang mismong gumawa nito habang hindi siya nakatingin. Kung siya ang gumawa nito, wala nang paraan para mahanap siya ngayon, kaya sumuko si Matsomi at hindi pinaganya ang lockdown. Iminumungkahi ni Asano na hanapin na lang nila ang file sa kwarto ni Kingo, ngunit pagpasok nila ay pinusesan siya ni Matsomi dahil napagtanto niyang si Kingo pala talaga ang nakadisguise. Alam niyang sa anumang pagkakataon ay hindi makakalabas ng bahay si Kingo sa panahon ng lockdown, kaya naman kailangan niyang ayos ito para makatakas siya, kaya naman itinago niya si Asano at itinago ang sarili bilang siya. Ngunit ang nagbigay sa kanya ng clue ay ang katotohanang palaging hinahayaan ni Asano si Matsomi na pumasok muna sa isang silid kapag binubuksan niya ang pinto para sa kanya, kaya't mayroon pa siyang mga dapat gawin sa kanyang Asano impression. Nagbabalik si Kingo sa isang flashback noong bata pa siya at unang ipinakilala kay Matsomi, at nakaramdam siya ng matinding emosyon matapos makita kung gaano lumaki ang kanyang kapatid mula noon. Kaya tinanggal niya ang kanyang pagbabalat kayo at inamin ang pagkatalo sa kanya. Maya-maya, tinutulungan siya ni Asano na maghanap ng mga papeles na kailangan nilang hanapin, at humingi ng tawad si Kingo sa pagpigil kay Asano sa dingding kanina. Wala naman siyang pakialam dahil nagsasaya si Matsomi sa paghabol kay Kingo sa paligid ng bahay, kaya nauwi sa bonding ang dalawa. Samantala, natuklasan lang ni Kiro na nalaman ni Matsomi ang tungkol sa kanyang sinasamba at sinira ang isa sa mga larawan, kaya medyo nabalisa siya tungkol dito. Nang maglaon, sinusubukan ni Asano ang ilang curry na ginawa ni Matsomi ng umagang iyon, at masarap ang lasa. Ngunit pagkatapos ay ibinunyag niya na ang sikretong sangkap ay cyanide, at bigla na lang sumama ang pakiramdam niya. Biglang tumunog ang telepono, kaya sinamantala ni Asano ang pagkakataong bumangon para hindi na niya kailangan pang kumain ng nakakalason na pagkain. Ngunit nang makarating siya sa telepono, nakita niyang numero iyon ni Shino na tumatawag, at siya ay lubos na natataranta. Lumapit si Matsomi upang tingnan siya at inilagay ang tawag sa display ng video, ngunit hindi sapat na huminahon si Shino para sabihin sa kanya kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ng kaunting pagkumbinsi, nalaman niyang nakipag-away si Shino sa kalaban, ngunit mas marami ang tao kaysa sa inaasahan niya, kaya naubusan siya ng bala. At kung walang armas, wala siyang magagawa. Ipinaliwanag ni Matsomi na si Shino ay isang dalubhasa sa armas, ngunit kapag siya ay walang armas, siya ay naging isang ganap na mahina, kaya kailangan niya si Asano upang iligtas siya. Sumang-ayon siya, at sa maikling panahon, nasa labas na si Asano ng bodega na may maliit na pakete ng mga armas upang tulungan si Shino na mabawi ang kanyang kumpiyansa. Tutulungan siya ni Matsomi na mag-navigate sa paligid ng base, habang pinipigilan din si Shino na magkaroon ng panic attack. Gayunpaman, hiniling niya kay Asano na huwag gumawa ng anumang bagay na masyadong mapanganib. Gayunpaman, halos agad siyang napahawak sa kanyang sarili habang tinutukan ng baril. Medyo nagpanik si Asano, ngunit pagkatapos ay naalala niya ang ilang bagay na itinuro sa kanya ni Shino tungkol sa kung paano humawak ng baril sa likod ng iyong ulo. Mag-ingat, hindi ito gumagana sa totoong buhay, ngunit para kay Asano, idinikit niya ang kanyang ulo sa baril, pinipigilan itong magpaputok. Sa puntong iyon ay hinawakan niya ang braso ng gwardya at pinatalsik siya. Maaring matagumpay niyang naibagsak ang isang kaaway, ngunit ang ingay ay nagpa-alerto sa iba sa kanyang presensya. Kailangan niyang mag-focus para hindi siya magulo. Sa ingay ng kanilang pagtakbo, masasabi niyang may 3 tao na armado ng baril at patalim. Pagliko nila sa kanto, inatake niya ang isa sa mukha at saka hinarap ang 2 pa. Ngunit kailangan pa rin niyang pigilan ang isang huling lalaki na tatawag para sa backup. Bumunot siya ng espesyal na 8 million volt na baril na ibinigay sa kanya ni Shino ng umagang iyon, at kasama nito, sinira niya ang radyo upang ihinto ang anumang backup na tawag at tinapos ang huling lalaki. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na si Asano sa storage closet na pinagtataguan ni Shino, at talagang tuwang-tuwa si Shino na makita siya, pero mas masaya pa siya na may baril ulit. Ayaw ni Asano na sirain ang reunion, ngunit sa palagay niya ay mas mabuting tumakas na sila bago sila mahuli. Gayunpaman, huli na dahil nahanap na sila ng ilang gwardya. Akmang kikilos na si Asano, ngunit tumayo si Shino at dinasormahan silang lahat gamit ang kanyang baril. Maaring siya ay isang mahina na walang armas, ngunit ngayon na siya ay nag-iimpake ng artillery, mayroon na siyang bagong antas ng kumpiyansa.
Tumakbo siya palabas ng pinto, at kinuha ang isang lalaki para gamitin bilang isang human shield habang tinatapos niya ang iba sa kanila. Talagang humanga si Asano sa kung gaano kakalmado at kahusay si Shino ngayon, ngunit wala silang oras na dapat sayangin dahil kailangan nilang makatakas ng mabilis. Binigyan sila ni Matsomi ng mga direksyon patungo sa pinakamalapit na labasan, ngunit habang nasa daan, inatake ng sniper si Asano sa hita, na naging dahilan upang matamba ito sa lupa. Gagantay na sana ng putok si Shino, ngunit binalaan siya ng sniper na huwag gumawa ng kalokohan dahil madali niyang maipapasok ang isa pang bala sa ulo ni Asano ngayon. Mabilis na damyugo ang isang putok sa hita, kaya kung gusto ni Shino na iligtas si Asano mula sa pagkasawi ng pagkawala ng dugo, mas mabuting ihulog niya kaagad ang kanyang baril. Dahil masyado siyang nagmamalasakit kay Asano, binitawan ni Shino ang kanyang sandata. Ngunit dahil pinag-isipan ni Matsomi ang isang senaryo na tulad nito, sinabi niya kay Asano na pahawakan si Shino ng susunod na pinakamahusay na sandata na magagamit, isang tinidor. Sa mga kamay ni Shino, halos lahat ng bagay ay nagiging mapanganib na sandata, kaya nagagawa niyang ihagis ang tinidor ng napakabilis na sinisira nito ang sniper rifle. Sa oras na nakuha niya, nagawa niyang ibalik ang kanyang baril at atakihin ang sniper ng ilang beses. Pagkatapos ng buong gulo na iyon, dinala ni Shino si Asano sa bahay at humingi ng paumanhin sa kanya sa pagpilit sa kanya na pumunta upang iligtas siya mula sa kanyang sariling misyon. Pero pakiramdam ni Asano, siya ang dapat na humingi ng tawad dahil nasaktan siya at nagpabagal sa kanila. Samantala, pabalik sa bodega, dumating ang isa pang ahente at pinahihirapan ang mga nakaligtas upang bigyan siya ng impormasyon tungkol sa kung kanino sila nagtatrabaho, ngunit hindi niya nakuha ang mga sagot na gusto niya. Kaya tinapos na lang niya ang mga ito at kinuha ang kanyang telepono para hanapin ang susunod niyang target, si Asano. Hanggang sa hating gabi, kausap ni Asano si Matsomi sa telepono habang casual nitong inaanyayahan itong makipag-date. Habang halatang tatanggapin na sana ni Asano, may human tong sasakyan sa harap niya, kaya napagtanto niyang may mali at ibinaba niya ang tawag. Bago lumabas ang lalaking ito, hiniling niyang kumpirmahin kung si Asano nga iyon. Matapos siyang sagutin ni Asano, dumukot siya sa kanyang bulsa para maglabas ng isang badge at sinabi kay Asano na siya ay isang pulis na nagngangalang Seryo, kaya kailangan niyang magtanong sa kanya ng ilang mga katanungan sa istasyon ng pulisya. Dinala si Asano sa isang madilim na silid ng interogasyon, kung saan sinabi sa kanya ng lalaki na didiretso siya sa punto. Ipinakita niya kay Asano ang isang video kung saan siya sinakal ng isa sa mga gwardya sa misyon na katatapos lang niyang gawin, at sinabing nakapost ito sa dark web. Nagsisimula ng magpanik si Asano simula nang mabuking siya. Si Sergio ay nagpatuloy upang ilista ang isang grupo ng iba pang mga krimen na mayroon siyang ebidensya ng ginawa ni Asano, kabilang ang labag sa batas na paggamit ng baril, pagpasok sa pribadong pag-aari, at domestic terorismo. Maging sino man ay hindi maaalis sa kanya sa mga paratang na ito, kaya medyo nasiraan ng loob si Asano. Ngunit binanggit ni Sergio na kakaiba siya na wala siyang mahanap tungkol sa mga partners in crime ni Asano, dahil alam niyang walang paraan na magagawa ng isang teenager ang lahat ng ito nang walang anumang uri ng tulong. Kaya dapat mayroong isang lihim na organisasyon na sumusuporta sa kanya. Nangangako si Sergio na papabayaan si Asano kung ibibigay niya ang impormasyon tungkol sa lihim na organisasyong ito. Na-realize na ni Asano kung bakit siya dinala ni Sergio dito. Naghahanap siya ng magtuturo sa pamilyang Yozakura, ngunit si Asano ay hindi traidor, kaya mariin niyang sinabi na wala siyang alam. Nakita ni Sergio na nahihirapan si Asano, kaya inalok niya ito ng isang basong tubig, ngunit walang pakundangan din niyang nilagyan ng gamot ang basong iyon ng tubig bago iabot kay Asano. Si Asano ay may isip, kaya tumanggi siyang inumin ito, ngunit sinubukan ni Sergio na magsinungaling, na nagsasabing ito ay isang malusog na mineral lamang. Kapag nabigo ang kanyang panlilinlang, napipilitan si Sergio na gumawa ng mga mahigpit na hakbang at pilitin ito sa kanyang lalamunan. Gayunpaman, may mga hakbang na inihanda si Asano para sa isang bagay na tulad nito, kaya't nahuli niya ang lahat ng tubig na may gamot sa loob ng water balloon at naidor ito. Sa sandaling naka-recover siya, sinubukan niyang ulitin na wala siyang alam tungkol sa anumang lihim na organisasyon, ngunit pagkatapos ay nakita niyang wala na si Sergio sa kanyang upuan. Sa sandaling iyon, nagpakita siya sa likuran niya at halos gumamit ng martilyo para ilubog ang kanyang bungo. Nagawa ni Asano na makaiwas sa atake, ngunit napadpad siya sa isang garbage bag na tila naglalabas ng jam na lasa ng tao.
Nagsisimula na siyang magtanong kung pulis nga ba si Sergio or hindi. Mahinahong ipinaliwanag ni Sergio na ang lalaking nasa bag na iyon ay isang dealer na sumire sa buhay ng hindi mabilang na tao. Gayunpaman, palagi niyang nagawang makatakas sa parusa sa kanyang mga krimen sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kayamanan at mga koneksyon, kaya kinuha niya sa kanyang sarili na ibagsaka ang crime boss. Maaring isa siyang pulis, ngunit wala siyang obligasyon na protektahan ang mga lumalabag sa batas. Sa ngayon, walang exception si Asano. Sa sandaling ito napansin ni Asano ang isa sa mga thread ni Kiro sa malapit, kaya napagtanto niya na maaaring ito ay isang uri ng pagsubok or ginugulo siya ni Kiro. Kaya pinalakas niya ang loob niya, at sinabi kay Sergio na mas gugustuhin niyang masawi siya kaysa magbigay ng anumang impormasyon. Pinupuri siya ni Sergio sa kanyang katapangan, pero hahampasin pa rin niya ito ng martilyo. Bago kumonekta ang martilyo, nagawa ni Asano na kumawala sa pagkakahawak ni Sergio at gumulong palayo, na naging sanhi ng pagsuntok niya sa pader at ipinakita na si Kiro ay nagtatago dito sa buong oras. Napagtanto ni Sergio na tapos na ang act ngayong nabunyag na si Kiro, kaya nang humingi ng paliwanag si Asano, ipinaliwanag ni Kiro na kaklase niya noon si Sergio, at kasalukuyan silang may deal na magkasama. Bilang kapalit ng pagtulong sa kanya ng pamilyang Yozakura sa kanyang mga pagsisiyasat, tinatakpan niya ang lahat ng posibleng ilegal na bagay na ginagawa ng pamilya Yozakura. Nakikita pa rin ni Sergio na pagod si Kiro sa tuwing nandyan siya, ngunit patungkol naman kay Asano, sinabi niya sa kanya na nakapasa siya sa kanyang munting pagsubok dahil hindi niya trinaydor ang kanyang mga kaibigan. Natutuwa si Kiro na naging maayos ang lahat, ngunit dahil nandito pa rin siya, gusto ni Sergio ng tulong sa isang pagsisiyasat na kasalukuyang kinakaharap niya. Gayunpaman, ayaw ni Kiro na harapin ito ngayon, kaya gumawa siya ng dahilan tungkol sa pagkakaroon ng isang lugar na kailangan niyang puntahan, at sinabing aalis siya ngayon dahil wala nang magagawa rito. Tinanong ni Sergio si Asano kung gusto niyang sumakay pa uwi, pero sinabi ni Asano na ayos na siya. Kinabukasan sa school, tuluyan ng napagod at puyat si Asano dahil hindi man lang siya nakatulog kagabi. Tinanong ni Matsumi kung ayos lang siya, at ipapaliwanag niya ang lahat ng nangyari kagabi. Pumasok si Kiro sa silid na medyo kakaiba kahit may katauhan siya bilang vice principal dito. Sinabi niya sa klase na ang kanilang karaniwang guro ay may sakit ngayon, kaya siya ang gaganap bilang kanilang substitute teacher para sa araw na iyon. Habang nagtuturo si Kiro sa klase, lalong nahihirapan si Asano na manatiling gising, kaya sa tingin niya ay ayos lang na umidlip lang ng kaunti. Ngunit sa sandaling nakapikit ang kanyang mga mata, nagpadala si Kiro ng isang piraso ng chalk na lumilipad sa kanyang direksyon ng napakabilis na kung hindi nagawa ni tao na umiwas, iyon ang mangyayari sa kanyang ulo. Si Kiro pagkatapos ay nagsimulang gumamit ng Morse code para kausapin si Asano, at sinabi sa kanya na ang isang especially iya ay dapat palaging nasa isang estado ng kamalayan sa kanilang kapaligiran. Nagagawa ito ng mga dolphin at migratory bird sa pamamagitan lamang ng pagtulog gamit ang kalahati ng kanilang utak sa anumang oras, at posible para sa mga tao na matutunan ang kapangyarihang ito hanggat ang tao ay nagsasanay ng husto. Halimbawa, natutunan ito ni Kiro sa edad na 15, at mula noon ay hindi na siya natutulog. Ngunit nagreklamo si Asano na ito ay lubos na hindi makatwiran. Sinabi ni Kiro na gagamitin niya ang kanyang mga thread para mabantayan ang tibok ng puso ni Asano, at kung sakaling makatulog siya sa klase, jijisingan siya ng isang piraso ng chalk na naglalakbay sa bilis ng tunog sa kanyang direksyon. Hindi makapaniwala si Asano na kailangan niyang harapin ang pagsasanay kahit nasa paaralan, at sumabak din si Matsumi sa usapan para suportahan siya dahil alam niyang ginagawa lang ito ni Kiro para guluhin si Asano. Nagulat si Asano na marunong din siyang gumamit ng Morse code, ngunit natural ito para sa kanya dahil naging bahagi siya ng pamilya ng especially iya sa buong buhay niya. Sinabihan niya si Kiro na iwan si Asano mag-isa habang siya ay nasa paaralan, ngunit pinigilan siya ni Asano at sinabing hindi niya kailangang mag-alala dahil kakayanin niya ang anumang uri ng pagsasanay na ibinabato sa kanya ni Kiro. Gusto ni Kiro ang kumpiyansa ni Asano, ngunit sisiguraduhin niyang hindi ito magtatagal, kaya't inilabas niya ang isang berdeng tableta, inihampas ito sa kanyang mesa, naglabas ng ulap ng usok sa silid-aralan at epektibong nagas ang lahat. Nagtagumpay si Matsumi dahil palagi siyang naghahanda sa kaso ng pag-atake ng gas, bagamat hindi niya inaasahan na kakailanganin niyang gamitin ito para protektahan ang sarili mula kay Kiro.
Ang pill na katatapos lang maduraj ay naglalaman ng isang espesyal na pampatulog na gas na binuo ni Mano, kaya isang simoy ng mga bagay na ito ang magpapatulog sa karamihan ng mga tao, at kasama na rin doon si Asano. Ngayong nakatulog na siya, mayroon na si Kiro ng lahat ng kalayaan sa mundo para saktan siya ng pinakamaraming supersonic na pag-atake ng Chok hanggat gusto niya. Ngunit sa huling segundo, bumangon si Asano at pinasabog ang Chok gamit ang kanyang bolt gun. Natutuwa si Matsomi na nagawa niyang manatiling gising pagkatapos ng lahat, ngunit mukhang hindi iyon ang kaso dahil talagang walang malay si tao, ngunit kahit papaano ay nagising niya ang kakayahang protektahan ang sarili sa kanyang pagtulog. Inamin ni Kiro na humanga siya, ngunit malayo pa ang pagtatapos ng pagsasanay dahil kailangan pa niyang itulak si Asano sa kanyang limitasyon. Binato niya ito ng ilang piraso ng Chok, at kahit natutulog siya, nagagawa pa rin niyang makaiwas at malabanan ang mga pag-atake ng pantay-pantay para mapantayon niya si Kiro sa bawat pag-atake. Ngunit hindi gusto ni Matsomi kung paano rin nagiging halimaw si Asano. Makalipas ang ilang sandali, naayos na ang mga bagay-bagay, ngunit tila ang estado ng kamalayan sa pagtulog ni Asano ay pansamantala lamang, dahil hindi na niya ito nagawang kopyahin mula noon, at nagkaroon din siya ng patuloy na mga isyu sa pagtulog. Kinabukasan, abala si Asano sa pagbabasa ng isang magazine ng Especially Iya, na nagdedetalye ng bawat dahilan kung bakit kadalasang nauuwi sa diborsyo ang pag-aasawa ng Especially Iya, at ang pangunahing dahilan ay kadalasang sobrang trabaho hanggang sa punto kung saan nawawala ang koneksyon. Upang maiwasan ito, nang magdala si Matsomi ng isang tasa ng tsaa para kay Asano, sinubukan niyang anyayahan siya sa isang date. Ngunit naantala siya ng isang tawag mula kay Sergio dahil kailangan niya si Asano para tulungan siya sa isang misyon. Ayaw talaga ni Asano na gawin ito, ngunit pinilit ito ni Sergio, kaya nag-aatubili siyang pumayag at nagtungo sa lokasyon ng misyon. Maya-maya, dumating na si Asano sa isang amusement park at tinanong si Sergio sa telepono kung ano ang dapat niyang gawin dito. Siya ay nakakakuha ng briefing sa sitwasyon at sinabi na mayroong isang mag-asawa sa parke na may hawak ng mga iligal na baril kaya kailangan niya si Asano na hulihin ang mga ito. Wala pa siyang gaanong impormasyon kung ano ang hitsura ng mag-asawa, kaya sinabi ni Sergio kay Asano na manatili sa pagbabantay sa anumang mga kaina-hinalang tao sa parke. Gayunpaman, sa lahat ng iba na dumating bilang mag-partner, si Asano ang mukhang pinakakahina-hinaler. Habang siya ay nananaghoy sa kung gaano siya ka-out of place, lumapit sa kanya si Matsomi na may dalang inumin upang pasayahin siya. Tumatagal ng 1 minuto bago napagtanto ni Asano na si Matsomi iyon, ngunit sa wakas ay nag-click ito na siya iyon, at nagsimula siyang magtanong kung paano niya nahanap ang lugar na ito sa simula. Kung paano niya nalaman na nandito siya, kailangan lang niyang tanungin si Sergio. Ngunit sinabi rin niya na ang pagiging nasa parke bilang mag-asawa ay magiging mas natural para sa kanyang misyon. Sinubukan ni Asano na magprotesta dahil maaaring mapanganib ang misyon na ito, ngunit sinabi niya kay Asano na ihinahon ang kanyang boses dahil maaaring nasa malapit ang mga target. Dahil mayroong lahat ng mga kaina-hinalang mag-asawa sa paligid at bukod pa, mayroon siyang sapat na pagsasanay upang ipagtanggol ang sarili, at nandito naman si Asano para protektahan siya kung sakaling may mangyaring masama, kaya magiging okay lang siya. Hindi talaga kayang makipagtalo ni Asano sa logic niya. Dagdag pa, ang mga taong hinahabol niya ay tina-target si Matsomi sa unang lugar, at higit sa lahat, ito ay magbibigay ng pagkakataon kay Asano na aktwal na makipag-date kay Matsomi at panatilihing buhay ang kanilang pagsasama. Ang isa sa mga kaina-hinalang mag-asawa ay nagsimulang magtungo sa roller coaster, kaya iminungkahi ni Matsomi na sundan sila para sa mga layunin ng pagsubaybay. Nakasakay sila sa roller coaster kasama ang mag-asawang punk rock, at mag-asawang normal ang itsura. Sa pagsisimula ng biyahe, ang bawat isa ay may kanya-kanyang reaksyon, ang lalaki sa harap ay nababalisa, ang magkasintahang mag-asawa ay nagsasaya, at si Matsomi ay tila nagsasaya, pero umiidlip lang si Asano. Pagkatapos ng biyahe, humingi si Asano ng paumanhin sa kanya dahil nakatulog siya noong sila ay dapat magsaya. Ngunit pagkatapos ng lahat ng may sensinang pagsasanay na kailangan niyang pagdaanan, ang roller coaster ay parang isang nakaka-relax na massage chair sa kanya. Sinabi sa kanya ni Matsomi na ayos lang, ngunit higit sa lahat, itinoon niya ang atensyon nito sa mag-asawang sinusundan nila. Kung titignan ay parang regular na silang nagde-date kaya hindi pwedeng sila ang hinahabol ni Asano. Nagpa siya silang lumipat sa susunod na mga sospek sa listahan, ang mga bodybuilder.
Sumakay silang lahat sa susunod na biyahe, at narito rin ang magkasintahang mag-asawang iyon. Ngunit labis na nag-aalala si Asano sa pagtiyak na nagsasaya si Matsomi, kaya pinahihit niya ng husto ang manubela na halos wala na itong makita. Samantala, ang mag-asawang bodybuilder ay mukhang hindi nahihirapan sa centrifugal force at kahit ilang sandali ay nag-kiss sa isa't isa. Medyo nagseselos si Asano sa takbo ng date nila, pero alam na niya ngayon na casual gym love ang couple lang sila, ibig sabihin, isang kainahinalang mag-asawa na lang ang natitira. Nandito pa rin ang mag-partner sa ilang kadahilanan, pero hindi pa rin sila nakikita ni Asano na kainahinala, kaya't ipinagpatuloy niya ang paghabol sa business couple. Ngunit pagkatapos ay nakakita siya ng isang palumpon ng mga bulaklak, at naisip niya na dapat siyang kumuha ng regalo para kay Matsomi mamaya. Pinagmamasdan nila ni Asano ang mag-asawang negosyante na may tasa ng kape, pero parang hindi rin sila ang mga sospek na may hawak ng baril. Kaya tumayo si Matsomi para kumuha ng maiinom para sa kanya at kay Asano. Pagkatapos ay napansin niyang hindi na masyadong nagkakasundo ang lovely-dovey couple dahil pareho silang nagbibintangan na manloloko. Kaya aayusin nila ang mga bagay sa pagitan nila sa paraang gusto nila. Pagkatapos nilang bumunot ng kanilang mga baril, ang lahat sa tindahan ay nataranta at tumakbo palabas para hindi sila mahuli sa crossfire, at si Matsomi ay naitulak palabas kasama ang karamihan, kaya si Asano ay naiwan doon mag-isa. Nagtago siya sa ilalim ng mesa at natagpuan ang isang batang lalaki na nagtatago doon, natatakot para sa kanyang buhay. Ngunit nalampasan nila ang linya nang tumama ang isa sa mga ligaw na bala sa bulaklak na balak niyang iregalo kay Matsomi. Kaya tumalon siya at sinabihan ang dalawang mag-partner, na kahit papaano ay nakaligtaan ang bawat putok na kanilang pinapaputok na dalhin ang kanilang laban sa ibang lugar. Kaya't agad niyang kinuryent ang dalawa gamit ang kanyang bolt gun. Sa pagbaba at paglabas nilang dalawa, tumawag si Asano kay Sergio para arestuhin at dalhin sila, at talagang nagpapasalamat si Sergio sa tulong na ibinigay ni Asano. Ngayong tapos na ang misyon, sa wakas ay na-enjoy na nina Asano at Matsomi ang kanilang oras sa parke. Gustong gawin ito ni Matsomi dahil narinig niya na ang mga mag-asawang sumasakay sa Ferris wheel ng magkasama, at nanonood ng paglubog ng araw ay nagiging masaya. Ngayong alam na ni Asano kung tungkol saan ito, nagkaroon siya ng lakas ng loob na ibigay kay Matsomi ang Reg Along na kuha niya para sa kanya. Bagamat medyo nasira, natigilan siya dahil hindi niya akalain na si Asano ang tipo ng tao na may romantic gestures na tulad nito, pero talagang nagpapasaya ito sa kanya. Sa isang madilim na apartment, isang babae ang abala sa pagsisikap na ihak ang kanyang paraan sa isang secure na sistema, at si Selena nakatatapos lang ng kanyang huling misyon. Makakatulog na siya sa wakas pagkatapos ng 80 oras ng trabaho, ngunit hindi iyon nagtatagal dahil nakatanggap siya ng emergency na alerto sa screen na nagsasabing may lumabag sa system, at kailangan na niyang harapin ang isang hacker na gumugulo sa kanyang system. Na-lockout ang hacker, ngunit hindi pa tapos si Selena sa kanya, dahil sisiguraduhin niyang masisira ang kanyang computer bilang kabayaran sa pagpilit sa kanya na manatiling gising ng mas matagal. Nataranta ang hacker pagkatapos niyang mawala ng kontrol sa kanyang computer, ngunit naalala niya na maaari niyang i-unplug ang kanyang computer, kaya walang paraan si Selena para malaman kung sino siya or i-counterhack siya. Matapos gawin iyon ng babae, isinasaksak niya muli ang kanyang computer upang tingnan ang data na nagawa niyang nakawin, at mukhang nakuha niya ang eksaktong gusto niya mula sa system. Ang mga larawan ni Asano ay nagpapakita na maaaring mayroon siyang hindi malusog na pagkahumaling sa kanya. Kinaumagahan, papunta na sa paaralan sina Asano at Matsomi nang mamataan nila si Selena, na mukhang mas pagod kaysa karaniwan. Tinanong ni Matsomi kung muli ba siyang napuyat kagabi, at halata iyon dahil kailangan niyang magpuyat at tiyaking hindi na muling mahak ang system. Ang parehong mga hacker ay tila dumaan lamang sa mga file ni Asano para sa ilang kadahilanan, ngunit hindi ito tulad ng nakuha niya ang anumang mahalagang impormasyon, kaya sinabi sa kanila ni Selena na walang dapat ipag-alala. Bukod pa rito, na-update niya ang sistema ng seguridad, kaya walang pagkakataon na magkaroon ng pangalawang pag-hack, ngunit hindi pa rin niya alam kung paano nakapasok ang sinuman sa lumang sistema ng seguridad, dahil ang tanging nakakaalam ng passcode ay ang mga miyembro ng pamilyang ito. Alam na ni Asano na hindi ito magtatapos ng maayos, ngunit wala siyang magagawa sa ngayon, kaya't kasama niya si Matsomi sa paaralan gaya ng dati. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang bagay, kaya pinahinto niya si Matsomi sa oras upang maiwasan ang ilang mga spike na ibinato sa kanila.
At dahil may napipintong panganib, kinuha ni Asano si Matsomi at tumakbo palabas. Hinabol siya ng salarin, na siya ring hacker mula kagabi. Patuloy na tumatakbo sina Asano at Matsomi hanggang sa lumiko sila sa isang eskinita. Sa puntong iyon ay tumalikod si Asano at bumunot ng kanyang baril upang kontrahin ang kanyang humahabol. Sinurpresa siya ng babae ng isang pag-atake mula sa itaas, ngunit nagawa pa rin ni Asano na kontrahin at itinapon siya pabalik. Gustong-gusto ng dalaga kung gaano kalakas si Asano sa personal, at diretso niyang sinabi sa kanya na mahal niya ito at kaagad pagkatapos nito, hiniling niya sa kanya na masawi para sa kanya. Nataranta si Asano, ngunit mukhang alam na ni Matsomi kung ano ang nangyayari dahil nakilala niya ang babae. Ang pangalan niya ay Ayaka, at kilala siya sa underworld bilang Manhunter Spy. Bagamat pinahahalagahan niya ang pangalan, tinawag siya ng ganoon dahil kilala siya sa paggamit ng kanyang mga diskarte sa especially iya para sundan ang mga lalaking gusto niya, at pagkatapos nito, inaatake niya sila hanggang sa masawi. Nangangahulugan nito na si Ayaka ay nahulog sa pag-ibig kay Asano, at binanggit niya na siya ay naging mas lalo pang nahumaling kay Asano matapos ang kanyang mga tagumpay ay makilala, at siya ay opisyal na nagkaroon ng kanyang unang bounty sa kanyang ulo. Ngunit medyo nag-aalala ito dahil marami na ngayong nagtatangkang tapusin siya para sa hindi nauugnay na mga kadahilanan, na pinatunayan niya sa pamamagitan ng pagtapos ng isa sa mga asasin na humahabol kay Asano. Dahil napakaraming kompetisyon para sa kanyang buhay, gustong siguraduhin ni Ayaka na siya ang kukuha kay Asano para wala ng iba. Napakaraming maliliit na bagay din ang ginagawa ni Asano na lalong nagpapagusto sa kanya, tulad ng kung paano niya sinisikap na huwag sirain ang mga halaman kapag siya ay nakakalusot, or kung paano niya laging inaayos ang mga pinsalang na idudulot niya sa tuwing siya ay nasa isang misyon. Hindi alam ni Asano kung paano niya natutunan ang lahat ng bagay na ito tungkol sa kanya, ngunit si Matsomi ay sumasang-ayon kay Ayaka dahil alam niya na si Asano ay lubos na kaibig-ibig sa lahat ng paraan na may isip. Sinenyasan siya ni Ayaka na lumapit sa kanya para atakihin siya nito hanggang sa masawi, ngunit dahan-daang tumalikod si Asano at sinabing wala siyang gustong gawin sa kanya dahil kasal na siya kay Matsomi at sa totoo lang, kahit sino man ay hindi magagawang ayusin ang kanyang pag-uugali, so anong chance niya? Hindi pinakinggan ni Ayaka ang pahiwatig at naisip na malamang na na-brainwash ni Matsomi si Tao para pakasalan siya, kaya gusto niyang alisin si Matsomi ngayon at alisin ang kanyang karibal, ngunit mahigpit na pinagbawalan siya ni Kiro na saktan si Matsomi sa anumang paraan. Pareho silang nagulat nang malaman na kasali si Kiro dito, kaya ipinaliwanag ni Ayaka na walang sino man ang maaaring mag-target ng miyembro ng pamilya Yozakura at mabuhay habang nasa paligid si Kiro. Kaya't pinuntahan niya ito sa bahagyang pag-asa na papayagan nitong tapusin si Asano, at sa kanyang pagtataka, sinabi nitong magagawa niya ang lahat ng gusto nito sa kanya basta't manatiling ligtas si Matsomi. At dahil feeling generous si Kiro, nagtanong din si Ayaka kung pwede din ba niyang tingnan ang mga personal files ni Asano, kaya binigay na lang ni Kiro sa kanya ang access code sa system. Ngunit sa kabila ng lahat ng material na paghahanda na nakuha ni Kiro para sa kanya, nabigo ang pag-ataking ito, kaya nagpasya siyang umalis muna at bumalik sa ibang pagkakataon, ngunit hindi bago ipakita ang kanyang mga kakayahan sa paghahagis ng karayom. Nang maglaon sa araw na iyon, nagawa ni Ayaka na pumasok sa paaralan ni Asano bilang transfer student, at nagkataon lang, naatasan siya ng upuan sa tabi mismo ni Asano. Habang naglalakad siya papunta sa desk niya, nagkunwari siyang natapilok at naglulunsad ng spike diretso sa mukha ni Asano, pero napigilan niya ito gamit ang notebook niya sa tamang oras. At ito ay simula pa lamang ng pagsubok ni Asano kay Ayaka dahil sa buong maghapon, patuloy niyang sinusubukang hulihin siya at atakihin. Ngunit sa pamamagitan ng ikatlong yugto, si Asano ay medyo nasanay na kaya't maaari niyang iwasan ang mga karayom ng kaunting pagsisikap. At sa puntong ito, ang kanyang mga karayom ay hindi hihigit sa isang bahagyang abala sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Umiiyak si Ayaka dahil sa pagtanggi ni Asano na ma-atake, ngunit nagdedelusyon pa rin siya, kaya nagpasya siyang pataasin ang mga bagay-bagay at tusukan ng mga karayom ang leeg ng lahat sa klase, dahilan upang tumayo silang lahat ng sabay-sabay. Nagtataka si Asano kung ano ang ginawa ni Ayaka kaya ipinaliwanag niya na ginamit lang niya ang kanyang mga karayom para iturok ang mga estudyante ng lason sa pag-iisip, kaya gagawin nila ang anumang sasabihin niya ngayon. Inutusan niya silang lahat na supilan si Asano dahil alam niyang hindi ito lalaban sa mga regular na tao, at tuluyang napalibutan si Asano.
Sinabi sa kanya ni Asano na hindi patas na isali ang mga inosenteng tao sa kanyang maliliit na pakane, ngunit masyado siyang balisa para makinig sa katwiran, kaya kailangang gamitin ni Matsomi ang kanyang sarili bilang isang human shield para mapigilan si Ayaka. Gayunpaman, habang naaabala si Ayaka, ang lalaking tinusok niya ng karayom bago ay bumalik para sa paghihiganti laban sa kanya, at nagpaputok ng baril para tapusin siya. Sa kabutihang palad, si Matsomi ay mas mabilis kaysa sa mga bala at nagagawang itulak si Ayaka sa daan, dahil ang kanyang buhay ay mahalaga kahit na sinusubukan niyang tapusin si Asano. Ngunit walang awa ang lalaki, dahil agad siyang nakuryente ni Asano hanggang sa mahulog siya sa bintana ng ikatlong palapag. Ngayong naharap na niya ito, si Asano ay nagmamadaling pumunta kay Matsomi upang tingnan kung ayos lang siya, at si Ayaka ay naiwang nagtataka kung bakit itataya ni Matsomi ang kanyang buhay upang iligtas ang isang taong nagtatangkang nakawin ang kanyang asawa. Sinagot ni Matsomi na ayaw lang niya ng taong nakaka-appreciate ng charm ni Asano gaya niya na masawi ng walang dahilan. At sapat na ang nag-iisang gawa ng kabaitan na iyon para lumipat si Ayaka ng team dahil babae na ang hilig niya ngayon, partikular si Matsomi. Pagkatapos ng klase, natutuwa si Asano na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pagtatangka ni Ayaka na atakihin siya, ngunit medyo naiinis din siya kung paano niya sinusubukang nakawin ang kanyang asawa. Ngayon ay tinanong niya si Matsomi kung paano niya pinangangasiwaan ang lahat ng pagiging clinginess ni Ayaka, ngunit kinailangan niyang harapin si Kiro sa loob ng maraming taon, kaya mas madaling pamahalaan si Ayaka. Samantala, si Asano ay nakatanggap ng tawag mula kay Selena at makalipas ang ilang sandali, siya ay napasama na sumama sa kanya para sa isang video game session. Ipinaliwanag ni Matsomi na hinihila ni Selena ang isa sa mga miyembro ng pamilya sa kanyang silid paminsan-minsan, upang samahan siya sa kanyang trabahong kulang sa tulog. Huling beses niyang pinasama si Shino at hindi ito nakatulog ng 5 araw na diretso dahil dito. Ngunit tiniyak sa kanya ni Matsomi na nandito siya sa standby kung sakaling bumigay ang puso niya sa sobrang daming energy drink. Medyo nag-aalala si Asano sa maaaring pasukin niya. Sinabi ni Selena na huwag mag-alala dahil magiging trial run lang ito para sa kanya, kaya hindi ito dapat maging masyadong mahirap. Ito ay isang simpleng laro na may mga simpleng panuntunan, kapag nagpakita ang isang kaaway sa screen, kailangan niyang talunin ito. Mukhang simple lang ang laro kaya nagagawa ni Asano na makipagsabayan kay Selena. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya na makakalaban nila ang isang pangwakas na boss kaya kailangan nilang ihinto ang trend sa mga riles nito. Binalaan niya si Asano na maglalaro ang mga makatutuhanang cutscene kung hindi nila ito mapipigilan. At hanggat maaari ay gustong iwasan ni Asano na makakita ng ganoon, kaya mabilis niyang pinindot ang mga button hanggang sa matagumpay nilang ihinto ang tren. At sa hindi kaugnay na balita, ang isang runaway na tren ay pinamamahalaang huminto, ngunit walang nakakaalam kung paano ito nangyari. Napagtanto ni Asano na ang laro ay dapat na kinokontrol ang tren at kinumpirma ito ni Selena, na sinasabi sa kanya na ito ay kung paano niya nakumpleto ang kanyang mga misyon. Ginagawa niya ang mga ito sa mga laro at nilalaro ang mga ito upang matapos. Ang dahilan kung bakit niya dinala si Asano para sumama sa kanya ngayon ay dahil may mission siyang dapat tapusin, at magiging hassle na kumpletuhin ito ng mag-isa. Masyadong malayo ang ginagawa ng ilang mga nagpoprotesta kaya kailangan nilang pigilan ang mga ito bago bumagsak ng helicopter sa isang thermal power plant. Kailangan lang nilang pigilan ang matalinghagang dragon bago ito makagawa ng anumang pinsala. Kaya pagkatapos ipaalam kay Asano ang layunin, sinimulan ni Selena ang misyon. Si Selena ay mahusay na sinisira ang tonelada ng maliliit na umaatake, ngunit sa pagtatapos ni Asano, hindi pa rin niya naiisip ang mga kontrol. Kaya siya ay tumatakbo sa isang dead end at patuloy na sinusubukang tumakbo sa pamamagitan nito. Sinabi ni Selena kay Asano na mahilig siya sa mga video game, at ang isang especially iya ay kailangang magkaroon ng ganitong uri ng kasanayan, pero pagkatapos nun lumusot lang si Asano sa pader. Hindi niya alam kung paano niya ito pinamamahalaan, ngunit na-activate na niya ang no-clip glitch pati na rin ang invincibility glitch kaya walang paraan na matatalo siya ngayon. Gayunpaman, nina si Selena dahil ang mga duwag lamang ang gumagamit ng mga glitches upang talunin ang mga laro. Sinabihan siya ni Matsomi na tumutok sa laro dahil malapit nang sirain ng helicopter ang planta. Nagpa siya si Selena na ipakita ang kanyang mga kasanayan sa laro, at sumugod sa kawan ng mga alipores bago lumapit sa helicopter at ibinagsak ito.
Gayunpaman, kahit na ang paunang layunin ay naisakatuparan, ang laro ay hindi pa tapos dahil mayroon pa ring toneladang mas maliliit na papunta sa kanilang landas. Tila ang mga nagpoprotesta ay tumawag sa isang grupo ng mga drone strike at si Selena ay hindi handa na harapin ito ng mag-isa. Kaya sinimulan niyang tawagan si Shino para hilingin sa kanya na maghanda ng mga missile. Pero hindi naiisip ni Asano na kailangan nilang pumunta ng ganoong bagay dahil may ideya siya. Hinayaan niyang i-take over ni Selena ang sistema ng helicopter na pinababa niya at kasama nito, nagagawa nilang sirain ang toneladang drone sa isang pagkakataon. Ito ay isang napakatalino na ideya sa bahagi ni Asano, ngunit kung hihinto si Asano sa pagpindot sa mga pindutan ng kahit isang segundo, ang helicopter ay babagsak. Nakalusot sa kanila ang isang pares ng mga drone at mukhang sisirain na nila ang planta ng kuryente. Ngunit nang wala sa oras, tumalon ang avatar ni Ayaka at pinigilan sila. Muling nahak ni Ayaka ang sistema, ngunit gusto lang niyang nakawin ang higit pa sa mga larawan ni Asano at ang ilan din kay Matsumi, na kung saan ay napunta siya dito. At napakalaking tulong niya kahit hindi sinasadya. Kaya nagpa siya si Selena na huwag siyang pansinin at tumulak pasulong upang makumplito ang misyon. Pagkatapos ng ilang pagsabog, kalaunan ay sinira nila ang huling drone kaya nakahinga ng maluwag si Asano at natuwa si Selena dito. Gamaan din ang pakiramdam ni Ayaka kahit na hindi niya alam ang nangyari, ngunit ngayong tapos na ang misyon, muli siyang ikinulong ni Selena sa sistema. Binabati niya si Asano sa pagiging mahusay sa unang virtual na misyon ngunit gusto niyang ipakita sa kanya na hindi niya magagawa ang lahat ng may mga aberya, kaya hindi niya ito pinapayagang umalis sa silid na ito hanggat hindi niya natutunan kung paano maglaro sa tamang paraan. At humantong iyon sa 3 araw na walang tulog, kaya si Asano ay nasa malagim na kalagayan ngayon. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita namin ang dalawang especially iyan na katatapos lang sa isa sa kanilang mga misyon, at ang isa sa kanila na tinawag ay si Oji, ay nagpapahinga at nagbabasa ng pinakabagong issue ng Spies Monthly, na naglagay kay Asano sa front cover. Talagang humanga si Oji sa lahat ng mga nagawa ni Asano, ngunit tumanggi ang kanyang kapareha na magpakita ng interes sa anumang bagay na walang kinalaman sa kanilang mga misyon. Samantala, pabalik sa Yozakura Mansion, nakatanggap si Asano ng tawag mula kay Mano, na gustong malaman kung okay lang kay Asano na sunduin siya dahil kailangan niya ng masasakyan pa uwi. Nasa kalagitnaan ng kanyang pag-eehersisyo si Asano, ngunit pumayag siyang tulungan siya at itinanong kung nasaan siya ngayon. Ipinaliwanag ni Mano na siya ay nasa laboratorio. Kailangan ni Asano ng kaunti pang paglilinaw, kaya ipinaliwanag ni Mano na mayroong isang lab na lihim na gumagawa ng mga bioweapon tulad ng nakakalason na gas. Kaya't si Mano ay nakatalaga sa paglusot sa lab at pagtigil dito. Naging matagumpay siya, kaya mayroon na siyang pampasabog na tinatawag na SODEM. Kung sasabog ito, buburahin ito ang lahat ng buhay sa loob ng 10-kilometer radius at halatang mapanganib na magdala ng ganito sa labas, kaya nagpa siya na lang si Mano na kainin ito. Nababahala si Asano na kumain lang ng bioweapon si Mano, ngunit ipinaliwanag ni Mano na ang kanyang katawan ay talagang mahusay sa pag-detoxify ng mga bagay kaya hindi siya nito kayang tapusin. Gayunpaman, aabutin siya ng humigit kumulang 3 oras bago matapos ang pag-neutralize sa nakakalason na gas sa kanyang katawan, at habang ginagawa niya iyon, talagang inaantok ang kanyang katawan bilang side effect ng gas. Pinatulog na niya ang lahat sa lab na ito, kaya walang agarang panganib ngunit gusto niyang kunin siya ni Asano bago pa malaman ng mga tao mula sa kabilang lab na may mali at mahanap siya. Naiintindihan ni Asano kung ano ang kailangan niyang gawin, kaya nagayos siya at naghanda upang magtungo sa lab. Pero pagdating niya doon, kakaiba siyang nakapasok dito ng ganoon kadali. Patuloy siyang nagbabantay habang sinusuri ang bawat sulok, ngunit wala pa ring palatandaan ng anumang seguridad. Iyon ay, hanggang sa makita ni Asano ang mga katawan ng mga security guard, at nagsisimula siyang magkaroon ng mas kakaibang pakiramdam tungkol sa lugar na ito. Ang mga gwardya ay pinabagsak na at ang sistema ng seguridad ay nilabag, ngunit hindi ito ang uri ng bagay na pipiliin ni Mano na gawin, kaya't iniisip niya kung sino ang may pananagutan para dito. Medyo na-distract siya habang nag-iisip, kaya tinutukan ng baril ng isa sa mga hindi na knockout si tao, pero bago pa siya makapagpaputok, nontog ang guard sa pader ng isang kadena, at ang mga nagligtas sa kanya ay walang iba kundi sina Simon at Oji mula kanina. Kaya, nagulat siya na si Asano pala ay nasa isang misyon din dito.
Kaya ipinakilala niya ang kanyang sarili at si Oji bilang bahagi ng Hinjiko, na nangangahulugang sila ay mga espesyaliya ng gobyerno. Narinig ni Asano ang lahat tungkol sa Hinjiko mula noon. Hindi tulad ng pamilyang Yozakura, na mga freelance na espesyaliya, ang Hinjiko ay mga piling espesyaliya na direktang tumatanggap ng mga order mula sa gobyerno. Sinabi ni Simon na ipinadala sila dito upang i-neutralize ang lab na ito, at humiling kay Oji ng update sa status. Kaya nagsimulang makinig si Oji, at naririnig niya ang mga yabag ng 5 tao sa buong gusali. Ngunit hindi lang iyon, dahil literal na naamoy niya ang kanilang mga baril, kaya alam niyang armado sila. Ang impormasyong iyon ay nagpapaalam kay Simon na ang base lab na hinahanap nila ay dapat nasa ilalim ng lupa kung tutuusin. Kaya nagpaalam siya kay Asano para magawa nila ang kani-kanilang misyon, ngunit hindi pinalampas ni Oji ang pagkakataong makasama si Asano. Kaya hinawakan niya si Asano at kinaladkad. Nakuha ng isang gwardya na umatake kay Asano at nagpaputok ng 2 putok sa kanya, ngunit nagawa niyang iwasan ito at nag-counterattack, na talagang humanga si Oji. Sa huli ay nakarating sila sa lab na pinag-uusapan, at agad na sumugod si Asano upang tulungan si Mano sa sandaling makita siya nito. Gayunpaman, sinubukan ni Oji na tapusin si Mano gamit ang kanyang kadena, kaya napilitan si Asano na hamarang gamit ang kanyang kutsilyo, na sinira ito sa proseso. Sinabihan ni Oji si Tao na umiwas dahil delikado para sa kanya na makialam ng ganito, ang kanilang misyon ay i-neutralize ang laboratorio na ito. Kaya hindi maintindihan ni Asano kung bakit gusto rin nilang tapusin si Mano. Ipinaliwanag ni Simon na matagal na nilang sinusubaybayan ang lab na ito kaya alam nila ang lahat tungkol sa pagpasok ni Mano sa lugar na ito, at dahil alam ni Asano ang kanyang lokasyon, naging madali para sa kanila na mahanap ang lugar na ito. Ngunit dahil na-ingested na ni Mano ang bioweapon, naging malaking banta na siya ngayon sa pambansang seguridad, kaya kailangan nilang alisin siya para makumplito ang kanilang misyon. Pagkatapos ay hiniling ni Simon kay Asano na tumabi para mapaslang niya si Mano, ngunit walang paraan na uupo si Asano at panoorin ang pagkasawi ng kanyang bayaw. Kaya pumunta si Asano sa harapan niya at ipinahayag na kung gusto ni na Oji at Simon na tapusin si Mano, kailangan muna nilang makalusot sa kanya. Handa na siyang magpaputok sa kanila, at sinubukan ni Oji na balaan siyang mag-isip muli, ngunit huli na ang lahat dahil na-activate na ni Simon ang kanyang Sand of Wisdom at sinugod si Asano gamit ang kanyang espada, habang hinihiwa ang baril at katawan ni Asano sa proseso. Malamang ay napaslang na niya si Mano sa ngayon, ngunit gusto niyang patunayan ang isang punto kung paanong ang emosyon ni Asano ay walang iba kundi kahinaan. Masyado siyang mapagkakatiwalaan kaya pinabayaan niya ang kanyang bantay sa paligid ng mga espesyaliya, na hindi pa niya nakikilala at napakaluwag kaya nag-alinlangan siyang barilin muna ang mga ito. Nagrereklamo si Oji na palaging ganito ang kinikilos ni Simon, kaya't susubukan na sana niyang pigilan siya, ngunit naalala niyang napakalakas ni Simon para talunin niya, kaya tumayo lang siya. Lumapit si Simon kay Mano at ipinangako na gagawin niyang walang sakit hanggat maaari ang kasawian niya, ngunit nakikiusap pa rin si Asano sa kanya na huwag gawin ito. Tinawag ni Simon na kaawa-awa si Asano dahil sa pag-aakalang malulutas niya ang kanyang mga problema sa pamamagitan lamang ng pakikiusap ng mabuti, ngunit bago niya matapos ang trabaho, sa wakas ay nagising si Mano at sinabihan si Simon na maghintay ng 1 minuto. Ipinaliwanag niya na ang kanyang katawan ay katatapos lamang mag-detoxify ng gas, at mayroon siyang patch test bilang patunay nito. Wala siyang pakialam kung may balak pa rin siyang tapusin ni Simon, pero gusto niya na magamot man lang ang mga sugat ni Asano bago siya masawi dahil sa pagkawala ng dugo. Tumigil si Simon at inalis ang kanyang espada dahil wala siyang dahilan para tapusin si Mano kung na-detox na niya talaga ang lason. Sinabi niya na kukuha siya ng patch test bilang dokumentasyon na matagumpay ang kanyang misyon, at bago siya umalis, inabutan niya si Mano ng cream na nagpapagaling sa kanyang mga sugat para magamot niya si Asano. Bagamat kung talagang ganito kaina si Asano, sa palagay niya ay mas mabuting masawi na lang si Asano. Pagkatapos ay umalis sina Simon at Oji, at mabilis na sinubukan ni Mano na gamutin ang mga sugat ni Asano upang hindi siya masawi. Kapag naka-recover na si Asano, nakita niya ang kanyang sarili na banihag ni Kiro sa apoy, at wala siyang ideya kung bakit. Ipinakita ni Kiro kay Asano na muli siyang nakarating sa front page ng Spy Magazine, ngunit sa pagkakataong ito ay pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa kung paano natalo si Asano sa mga espesyaliya ng Hinjiko, at sinabi ding ito na ang umpisa ng pagbagsak ng pamilya Yozakura.
Kaya't si Kiro ay medyo nainis tungkol dito at hahanapin ng mamamahayag na sumulat ng artikulong ito sa ibang pagkakataon, ngunit sa ngayon, sinisisi niya si Asano sa lahat ng masamang press na nakukuha ng pamilya Yozakura, kahit na ang isang malaking bahagi nito ay dahil sa mga kilos ni Kiro. Gayunpaman, ang higit na ikinagagalit niya ay ang katotohanang muntik ng hinayaang mapaslang ni Asano si Mano dahil sa sarili niyang kahinaan. Kung mayroon man, mas gugustuhin ni Kiro na pinaslang na lang ni Simon si Asano. Ngunit hindi nagtagal ay nagpakita sina Mano at Matsomi, at pinigilan ang pambubuli ni Kiro. Pagkatapos ay pinuntahan ni Matsomi si Asano mula sa kanyang pagkakagapos ngunit sa sandaling makapagsalita na siya muli, sinabi niyang hindi niya sinisisi si Kiro sa galit sa kanya dahil totoo naman talaga na nadungisan niya ang pangalan ng pamilyang Yozakura. Sinubukan ni Mano na sabihin sa kanya na si Asano lang ang dahilan kung bakit niya nagawang iwasang mapaslang, ngunit hindi iyon nakikita ni Asano dahil wala siyang magawa kundi bumili ng ilang dagdag na segundo laban kay Simon dahil sa sobrang hina niya. Pagkatapos ay lumapit si Kiro sa kanya at pinaikot-ikot siya, sinabi sa kanya na hinding-hindi siya makakagawa ng anumang bagay na sapat na makabuluhan para mayanig ang pamilya ng Yozakura, ngunit kung talagang gusto niyang managot sa kanyang pagkatalo, ang tanging bagay na kailangan niyang gawin ay magpakatatag at maghayganti siya kay Simon. Kasalukuyang nakatayo si Simon sa isang tren at sinabihan ang isang lalaki na lumipat, ngunit ayaw gumalaw ng lalaki dahil mahaba ang kanyang mga binti at marami pang espasyo para kay Simon, ngunit personal itong kinuha ni Simon at sinira ang damit ng lalaki. Pagkatapos nito, lumakad siya palayo upang maghanap pa rin ng ibang lugar, at pagkatapos niyang pumirmi, sa wakas ay tinutugunan niya ang isang bagay na matagal nang bumabagabag sa kanya, at tinanong si Asano kung ano ang eksaktong iniisip niyang ginagawa niya sa halatang kaina-hinalang pagbabalat kayo. Napagtanto ni Asano na nabuking na siya, at tinanong ni Simon kung narito siya para subukang maghayganti para sa huling pag-aaway nila, ngunit hindi iyon ang dahilan ni Asano. Nauna nang ipinaliwanag ni Kiro na lahat ng mga especially iya ng Hinjiko ay may natatanging mga kasanayan at sa isang labanan sa pagitan ng mga especially iya, kung nais ni Asano na talunin sila, kakailanganin niyang magnakaw ng maraming impormasyon hanggat kaya niya tungkol sa kanilang mga kakayahan, kaya naman sinabi ni Asano kay Simon na pumunta siya dito para matutunan ang lahat ng kulang sa kanya bilang especially iya, sa pamamagitan ng panonood kay Simon. Ito ang unang beses na narinig ni Simon na may nag-anunsyo na may balak silang tiktikan siya, ngunit wala siyang tutol at sinabing magagawa ni Asano ang lahat ng gusto niya, ngunit hindi siya naniniwala na makakasabay siya ni Asano sa kanyang Sand of Wisdom. Nahihirapan si Asano na makipagsabayan kay Simon at naalala ang sinabi sa kanya ni Kiro tungkol sa Hinjiku Movang Technique. Ito ang kanilang lihim na paraan ng paglalakad ng tahimik sa mataas na bilis, kaya nakakatulong ito sa kanila sa pagpasok, pagbuntot, at pakikipaglaban. Bilang isa sa mga pinuno ng squad sa Hinjiko, si Simon ay partikular na sanay sa diskarteng ito, kaya mahihirapan si Asano na mapansin siya, ngunit kahit na ganoon, dapat gawin ni Asano ang lahat sa kanyang kapangyarihan upang masubaybayan siya. Gayunpaman, naiinis si Simon nang magsimulang makipagsabayan si Asano sa kanya, kaya ginamit niya ang kanyang espada para sirain ang lahat ng damit ni Asano at iniwan siyang arestuhin ng pulis ng istasyon. Ngunit ayaw pa ring sumuko ni Asano, kaya kinabukasan habang si Simon at Oji ay nasa isa sa kanilang mga misyon, si Asano ay nakabuntot sa likod, at si Simon ay nagsawa na naman, kaya muli niyang sinira ang kanyang damit. Sa ikatlong araw, si Simon at Oji ay nakasabit sa gilid ng isang gusali upang kumain ng kanilang tanghalian, at si Asano ay nasa likuran pa rin nila, kaya't muling inalis ni Simon ang kanyang damit. Sa oras na lumipas ang isang linggo, si Simon at Oji ay nasa ibang misyon, at tinutulungan sila ni Asano dahil sinusundan pa rin siya nito. Si Oji ay tagahanga pa rin ni Asano at humanga siya sa kung gaano siya nag-improve sa loob ng isang linggo, ngunit walang pakialam si Simon at lumipat siya para sirain muli ang mga damit ni Asano. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagawa ni Asano na umiwas ng sapat upang mailigtas ang kanyang suot mula sa pagkakasira, at nagsisimula na niyang mapagtanto na maaaring bumuti na talaga si Asano, ngunit muli pa rin niyang sinisira ang natitirang damit. Kinalaunan sa araw na iyon, pumasok si Mano sa kusina at nakita si Kiro na naghahanda ng hapunan, kaya tinanong niya kung nakita na niya si Asano kahit saan, at sinagot ni Kiro na nakita niyang nakalugmok siya sa pintuan, marahil dahil natalo siya muli kay Simon. Ngunit nang tanungin ni Mano kung nangangahulugan iyon na binuhat niya siya sa kanyang silid, ibinunyag ni Kiro na kasalukuyang ginagamit niya ang katawan ni Asano bilang cutting board.
Itinulak ni Mano si Kiro palayo at tinitingnan si Asano kung ayos lang siya, ngunit tumawa lang siya at sinabing nadaig siya muli ni Simon. Hindi maintindihan ni Mano kung bakit pinipilit ni Asano ang kanyang sarili na sundan si Simon, ngunit naniniwala si Asano na kailangan niyang gawin ito para malampasan ang kanyang kahinaan. Alam niyang hindi niya dapat hayaang masawi si Mano, at sigurado siyang walang maghahangad ng kuya na kasinghin niya. Hindi iyon nakikita ni Mano simula pa noong unang araw, at si Asano ay palaging gumagawa ng mga bagay na hindi inaasahan ng sinuman sa kanya, kaya kahit anong sabihin ng sinuman, si Asano ay palaging magiging cool sa kanyang mga mata. Sa ika-10 araw ng pagsunod ni Asano kay Simon, nagawa niyang bumuntot sa kanya sa buong araw, kaya talagang humanga si Simon, ngunit tapos na siyang makipaglaro kay Asano, kaya plano niyang tapusin siya minsan at para sa lahat. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, habang naghahanda si Simon na hampasin siya, alam ni Asano na paparating na ang pag-atake, kaya nahawakan niya ang kanyang braso, bagamat siya ay naatake pa rin sa proseso. Matapos matamaan ng maraming beses ng talim ni Simon, napagtanto ni Asano na habang ang mga pag-atake ay kumakalat sa buong katawan niya at ang una ay palaging nagsisimula sa gitna, hindi pa rin niya nakikita ang mga pag-atake na dumarating or mag-counter-attack dito, ngunit sa ganitong paraan makakaligtas man lang siya sa mga pag-atake ni Simon. Itinapon niya si Simon sa kabila ng bakuran, at naiintindihan na niya ngayon kung bakit naging bahagi ng pamilya Yozakura si Asano, kaya hindi na niya susubukan na paalisin siya. Tinawag niya si Oji na tumulong sa paggagamot sa mga sugat ni Asano, kaya lumabas si Oji sa kanyang pinagtataguan at sinimulang gamutin si Asano. Hindi siya makapaniwala na talagang nagawang iwasan ni Asano ang espada ni Simon, ngunit alam ni Simon na hindi niya talaga naiwasan ang lahat. Ang ginawa niya ay kabisaduhin ang mga gawin ni Simon para malaman niya kung kailan darating ang pag-atake, ngunit kahit na iyon ay medyo kahanga-hanga pa rin. Sa bandang huli, ang artikulo tungkol sa pagpapahirap kay Asano ay nakalimutan na, ngunit marami pa rin kailangang harapin si Asano dahil may mga artikulo na ngayon na siya ay walang suot sa buong bayan, at iniisip ng mga tao na siya ay isang weirdo ngayon.